Magandang gabi, Pilipinas. Welcome sa bagong tambayan ng tunay na opinyon ng taong bayan. Vox Populi. Dito ang boses mo ang bida. Sa bawat episode, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa maiinit na usaping pambansa. Mula politika, pamamahala, hanggang sa isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Layunin ng Vox Populi na maging tulay ng tunay na boses ng bayan, isang lugar kung saan bawat Pilipino ay may espasyo para magsalita, magtanong at makialam. At ngayong gabi, kami ang inyong host. Ako, si Jay Guevara. Ako naman si paring RJ. Ako naman si Master Judea. Ako naman si Banat Bay. At ako po, si Coach Oli. At ako naman, siyempre, walang iba. Jack Argona. Yay! Kaya tara na, makisali, makiisa at makibahagi sa tarakayang nagbibigay liwanag sa ating pananaw. Pakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Ayan, siyempre, ang ating live guest ngayon. Ay, ako, napakalupit po nito. Ito ang ating isa sa mga iniidolo pagdating po sa politika at sa lahat po ng mga bagay, kahit sa negosyo. Live in studio, Manong Chavit Singson, former Ilocos Sur Governor. Magandang gabi po, sir. Ano po, Manong? Magandang gabi at magandang gabi po sa lahat na nakikinig dito sa SMNI. Ayan, so marami tayong pag-uusapan ngayon, Manong, regarding sa politika pa rin, of course, dahil dyan po kayong magaling. Pero welcome natin si Boss Boy. Na-miss natin noong January, ano? January. Ano ka Welcome back, Boss Boy. Kuya Boy. Ano ka? Alright, Manong, bati po muna kayo sa ating mga kababayan. At ngayon, nakita ko sa Facebook kanina, marami po nag-aabang ng ating episode ngayon dahil nabalitaan nila, ikaw po, yung magiging guest natin. Magandang oras po sa inyo lahat. At ako'y masaya na imbitahan dito sa SMNI. Karangalan ko makadalaw dito at makapanayam ang buong bansa at buong mundo. Maraming salamat po. Ayun. Manong, kagagaling ko lang sa Ilocos Sur eh. Parang nakita ko doon, yung leon mo, gutom na gutom eh. Pinugutom mo ba talaga yun? Nakareserva doon papakain ko. Mukhang meron tayong papakain doon eh. But anyway, apunta na po tayo doon sa ating mga topic ngayon. So, nitong mga nagdaang linggo, mayroong mga pumutok na balita. Katulad halimbawa nito, si Attorney Yusek at Attorney Claire Castro, sinampahan po ng kaso ni Congressman Lian Leviste at hinihingan po ito ng 110 million na civil libel case. Sa tingin nyo, tama lang po ba yung ginawa ni Congressman Lian Leviste? Hindi ko alam kung ano yung sinampa, pero marami naman silang flood control. Marami silang pera yun. Kaya niyang bayaran. Sa tingin nyo po, kayang-kaya. Kaya-kaya. Bayaran ni Attorney Claire. Kayo po, sir, di ba, madalas din yung pong medyo nababanggit itong si Yusek Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yusek Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na -3? Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami nang sinasabi. Tapos, nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama, biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. So sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Posibleng napunta sa kanya. Ang budget nila sa opisina nila. Ewan ko kung meron din allocable. Dahil Ano yun? Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Isang taon. No? Aba, malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Yung iba pa sweldo nun. Iba pa sweldo. Paano ka babaliktad agad? Malaki usapan. So yung sinampang 110 million, kaya panis, kayang-kaya. Kayo po, Manong Chavit, kayo, nakita nyo na po ang maraming presidenteng dumaan. At nakita nyo na rin po yung klase ng mensahe ang binibigay ng mga administrasyon. Sa tingin nyo po ba itong administrasyon na ito, tama lang ang kanilang mensaheng binibigay sa tao? O ano ang mga pagkukulang na sa tingin nyo sana'y nagawa nila para at least medyo yung mga tao naman ay maging kumpiyansa sa gobyerno? Wala nang kredibilidad ang presidente dahil ang survey sa kanya, -20 na eh. So, hindi totoo yung mga sinasabi na nakagawa siya ng 5,500, more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita eh. Nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Na pinakamalaki na 25. So, Manong, bilang si Marcos Jr. ay tiga Ilocos Norte, ano po bang mga magagandang nagawa doon ni Marcos Jr. sa mismong lugar niya?
Well, sa nakita ko, walang maganda dahil tanong-tanong ako doon sa mga mayors. Talagang palpak lahat yung mga iba ghost project. Paano hindi maging ghost project? Dahil, halimbawa, yung kay Diskaya, 3.4 billion ang binigay. Bayad siya kagad ng 25%. Yun ang para kay Presidente. So, si Diskaya, pagbayad, ipapasa niya dahil napakarami. Pero binabayaran agad siya ng Public Works and Highways. Kaya madali silang ng pundo dahil bayad lahat. So sa madaling salita, Manong Chabit, yung sa Ilocos Norte, involved din na contractor itong si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya eh. Bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabing totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo. Kaya, kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Dahil nagsasabi ng totoo, siya ang sinampa ng kaso. Dahil ayaw niyang bumaliktad. Yun. Siya sabi ang totoo. Unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap ng mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, huwag mo ilagay yan, sabi. Dahil sila Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ayun. So may connection pala talaga. So, yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yung nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So ibig sabihin, Manong, kahit na may sabihin yung sa ICI against to President, pinapakancel, ganun kasi sabi Pero pa-cancel. Like yung sinabi niya, huwag niyo pwedeng bigyan yan. Tiyanggal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Kanina pag-usapan po natin yung 5,500 na flood control project. May pinapalabas sila ngayon na mali daw po yung figure na ibinigay ni dating Secretary Bunoan kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yun po ang iniimbestigahan nila ngayon. Ano masasabi niyo po doon? Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin niyo totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Siya ang mastermind. Paano makagawa ng ganung kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala kang makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi saka hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya senador siya noon eh. May kaso nga siya eh. Kay, ano ba yun? Napoles? Napoles. May kaso rin siya, alam niya. Active pa po yun hanggang ngayon, yung kaso na yun. Siyempre, wala man na nakakasuhan ng senador eh. Bagay. So, kasuhan mo isa, dapat lahat. Dahil ginagawa na yan nung araw pa. So Manong, ibig sabihin yung pinapakita ngayon ni Bongbong Marcos na anti-corruption daw siya, pakitang tao lang talaga. Pakitang tao lang yan. Oo. Kasi, Anti-corruption, mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record, the biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, aayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lagpas 3 na. taon pa lang. Eh, dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. mas malupit dapat siya. Tsaka yung sinasabi niyo dun sa isa niyong interview na pagkapanalo ni Bongbong Marcos, parang hindi na kayo kilala. Di ba? Ano? Parang hindi na kayo kagad kilala nung nanalo siya. Parang alam mo yun, yung dead man na. Yun nga nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, inisnab na ako. So, inisip ko ang aga naman, wala naman intriga. Ba't kaya? So, pinag-aralan ko. Kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. Mabubuo ko yun. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa ni Attorney si Claire Castro ay nakakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos o lalong nakakasira? Kasi walang kredibilidad si Claire Castro. Nakaka-record. Siya nagsasabi na walang alam si Marcos. Yung dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan. Walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon po, kinu-question niya yung legalidad daw ng cyber libel case na ikinakaso sa kanya ni Congressman Libiste.
problema na niya yun. May tanong. Eto Manong, total, 'di ba? Sinabi niyo na rin naman po na nakakasama kayo noon ni Marcos Jr. lalong-lalo na nung halalan, isa kayo sa tumulong sa kanya, tumulong para sa pangangandidato nung halalan. Kasi 'di ba, may nilabas na etong si Amy Marcos na yang si Marcos Jr. nga daw ay gumagamit ng droga. Kayo po ba may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakita video. Ewan ko, baka February daw ilalabas yung mga, Noon? ano niya, February. May video ulit? Kaya, yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against sa graft and corruption, against sa gobyerno. So, kailangan sama-sama lahat para... Pero Manong, may tanong ako. Matagal mo na nakakasama sila Marcos, di ba? Hindi naman. Pero one time ba na pansin mo na gumagamit na ako? Ano sa atin? Nahuli mo na ba? Nahuli mo na? Yun ang naririnig ko. Dahil kapitbahay lang namin, yun Oo. naririnig ko. Kasi hindi kumikibo yan, so mga ganyan talagang may ginagawa. Lalong-lalo na si First Lady dahil nga nahuli sila sa LA, sa Ay, Beverly oo Hills. nga, oo nga. Dokumentado yun. Saka 12 hours bago sinabi, bawal yun. Dapat pag may krimen o namatay, agad-agad sabihin. Tama. Lininis muna nila. Ang report ng mga pulis, lininis nila pero marami pa rin nagkalat na cocaine. So talagang nagdadars. So Manong, yung kaso nila sa Amerika, nung nagkaroon ng kaso ron, alin, absuelto naman yun? Wala na yun. Hindi ko alam kung anong usapan dahil... Kasi Amerika yun, Manong, iba yun eh. Di ba? Pero at that time, kailangan nila tayo dahil nga maglalaban ang China at Taiwan, kailangan nilang bases dito. Sabagay. So ito, Manong, alam natin, parang kayo po is yung naging triggering factor noong nangyari kay Erap dati, kay Erap Estrada. Ngayon, sinasabi nila na parang sinusubukan mo daw uli gawin yung ginawa mo kay Erap Estrada sa kasalukuyang administrasyon. At sabi nila, parang hindi na daw uubra kasi iba daw ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Ano po masasabi? Hindi. Mas mahirap noong kay Erap dahil nga ako lang ang mag-isa noon sa daming sumusuporta kay Erap noon. Eto, tao na mismong galit eh. Mas madali dito. Oras na lang palagay ko itong susunod na buwan, baka may milagro na mangyayari. Dahil Ako yun. bagsak na talaga yan. Talagang baka may mangyari Saka na. Manong, kahit mga bata, alam na magmanakaw siya eh, no? Oo. Kahit mga bata, high school, alam eh. Oo. Yung nga sinasabi ko ngayon, yung Divine Providence. 40 years ngayon, yung mula na patalsik ang tatay niya. Eh, sa Biblia, number 40, ano yan? Completion. Ha? Completion. Yung completion, ibig sabihin, 40, number 40 sa completion and start of a new beginning. 20 days, 40 days nagpasting si Jesus Christ. 40 days nagpasting si Moses bago tanggapin yung Ten Commandments. 40 days, it rained day and night for 40 days during the time of Noah. 40 years, nagliwali yung mga sa desert, yung mga So Israelites. Manong, Maraming 40 years yan. At ika-40th year ngayon, bago nung napatalsik si former President. so ano Manong, tugma talaga, no? Ngayong taon, Parang repeating itself. History is repeating itself. wala nang anak sa kawala, Manong, no? Palagay ko, Alam na. Alam nyo na, mga kaibigan. Wala na tayong mag-uusapan. saka nung napatalsik si former President Marcos, 68 si Bongbong ngayon. Parehas. Kaya, divine providence. Kaya nga. Maganda History is yan. repeating itself. Kaya. Matatapos na ang paghihirap namin. Matatapos. Pero bago tayo mapunta dyan, mag-break po muna tayo mga kapartner. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang ating programang Vox Populi. Populi, ang boses ng bayan. Kasama pa rin natin, syempre, ang mainit na mainit, talagang trending na trending, si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nako, samantalahin na natin habang nasa laya pa si Governor. Kasi, hindi, kaya ako naman nasabi, napakatindi ng mga akusasyon na binibitawan niya at alam naman natin, kasama ni Congressman Barzaga, ni Leandro Leviste, ni General Pokis, may ina-expect po ba kayo na mga kaso na darating sa inyo? Kasi parang sinasabi nila, di ba, magkakaso sila. Pero kung ano yung sinasabi nila, walang katotohanan yun, yung bintang-bintang nila. Kinakalkal nila ako, pero kung totoo yung bintang nila, hindi na kailangan ng hearing. Papakulo ako. Kanira lang nila sa akin yan.
Pero hindi po ba kayo natatakot dahil kasi kung ano natin ang kasaysayan, si Marcos Sr., ganyan ang ginagawa pag may oposisyon, talagang pinakukulong. Ngayon, ganun din Ganun din. ang format. Lahat ng nag-o-oppose sa kanya, pinapakasuhan. Lahat, katulad nga yung nabanggit, sila Congressman Libiste, sila Barsaga. Ngayon talagang medyo kinakasuhan sila. Kayo ba? Hindi ba kayo natatakot na one day, ipahuli na lang kayo for maybe sedition or inciting to sedition? Kung totoo, okay lang. Wala naman akong kasalanan eh. Ba't ako sasama? Sino mag-aalaga po ng mga ari-arian yung sa Ilocos Sur niya? Ang laki ng balwa Ako na. ni Manong eh. Ako na rin. Wala naman, malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawang kasalanan. Hindi kagaya nila. Parang ginagago ng tao eh. Ang liwanag na silang may gawa, sila pa nagbibintang. Pero yung mga bashers nyo, go ba? Sinasabi na... Troll yan. Oo, yung mga troll nyo, sinasabi. Pero syempre, maganda, sagutin pa rin natin. Sinasabi nila na, nako, si Governor Chavit Singson, lahat naman ng presidente, ginanyan yan eh. O, mula pa nung una hanggang ngayon, yan din ang kanina nga, natanong nyo yung kay former President Erap Estrada. And ngayon, sabi kasi, dati naman daw kayong loyalista, bigla kayong, hindi na ngayon, bigla kayong kumakalaban na ngayon dahil hindi kayo nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Hindi. Tinanong nga ako anong gusto ko noon eh. Wala ka ako. At saka hindi ako loyalist. Kalaban ko nga si Bongbong nung panahon ni Erap eh. Nagpatulong lang ngayon nung eleksyon niya. Paano mo nakalaban si Bongbong? Ilocos Norte siya, Ilocos Sur ka. Paano mo? Sumuporta kay Erap nung nag-away kami ni paring Erap. Okay. Kala ko sinakakop kayo ng Marcos eh. Hindi. Diba? Yung nga mali yung iba na solid north daw, blind followers daw kami ni Marcos. Hindi totoo yan. Hindi kami blind followers of anybody. Because we'll follow any leader whom we believe that could lead our country. Kasi sino? Huwag lang magdala ako. Manong Chavit, dugtungan ko yung sinabi kanina ni Boss Dada kasi mayroon nga nagsasabi na mahina na ngayon si Manong Chavit. Hindi na uubra yung ginawa niya dati kay Erap. Pero meron din ako nadidinig na ito ang main man ngayon. Dito posible, makukuha natin yung matagal na nating inaantay. And possibly, yun nga sinasabi 2026. Ngayon, Manong Chavit, kanina nabanggit natin malapit na yung inaantay ng marami, no? Pero kayo, ano pa ba ang inaantay natin para makakuha natin itong tagumpay na to? Naniniwala ko sa milagro. Pero kung sasabihin natin dito, baga sa poker, bakit mo papakita ang baraha mo? Tama. Hindi pwede sabihin dito. Mapaghahandaan ka. So meron tayong malaking inaantay Do ngayon. not show your card. Hindi talo ka na. Ba't natin babanggitin dito yung darating na plano by February? Pero February, maganda yung buwan na yan. Nakataon na nangyari na noon na puro 4. Nangyari yata 2015. Puro 4 ang Lunes, 4 ang 4 hanggang lahat ng araw, 4. Parang connected sa sinasabi kong Divine Providence, number 40. Dahil 40 years, naghari 40 years naghari si Solomon, King David, 40 years. Si Moses, 40 years. Ika-48 year ngayon ni Marcos na napatanggal. So, nagkataon na 68 noon, 68 din ni Marcos ngayon. So, divine providence ako. Kaya naniniwala ko na may milagro mangyayari sa February. So, nagtutugma po, ano. Pero, Nagtutugma. doon sa last na press ko ninyo po, Gob, nasabi nyo na may one time, big time. Ayun po ba, Yes. matutuloy pa? Or, Oo, Saan tinatanong ko nangyari? lang. Ako nagko-coordinate lang sa lahat ng mga ayaw sa graft and corruption. Sa mga military nga ako, mas madali kung ang hinihingi ko lang sa kanila, huwag mag-withdraw ng support. Sabihin lang ng ayaw nila ang graft and corruption. Kung di nila masabi, ibig sabihin, tinotolerate nila ang graft and corruption. Kasimple lang eh. Sabihin lang nila, ayaw namin ang graft and corruption. Tapos na. Wala. Silencio sila, so kako nga, ang silence means tolerating. Silence means betrayal. So, at ang masama sa lahat, for the first time ever, 2025, zero ang PhilHealth. Ang PhilHealth, kontribusyon ng tao yan eh. Mga pulis, mga malilit na tao, empleyado, pera nila yan. 89 billion kinuha, pinabalik sa Treasury, sa National Treasury. At siyempre, nung ginawa yung budget, tatawagin nyo ng department. O PhilHealth, ano mo, humingi sila uli. Kinuha eh, 74 billion. Nasa NEP yan.
At NEP, yan ang ano ni Presidente, budget niya. Sa tinatawag lahat ng mga department, siya makikialam sa lahat yan. Hindi ikot yan kung di niya pirmahan. So, alam niya lahat. Nung napunta sa Congress, nandoon yung 74 billion na hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa Senate, nandoon yun, 74 billion hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa BICAM, nandoon. Napunta sa proposed GAA, nandoon. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya. Kaya walang konsensya eh. Kaya 25-0, kawawa yung mga tao. Pera ng tao yan, walang magamit. Pero sinasabi niya, meron siyang zero billing, ha, Gov? Nasaan? Wala, sinungaling yan. sa Ilocosur, libre ang 8 ospital namin, libre lahat. Sana magawa rin niya yan. Para hindi hirap ang tao. At Gov, sinasabi niya rin, diba, nung nakaraan na ibabalik niya daw yung 60 billion. Eh mukhang hanggang ngayon nata, hindi pa. Wala nang... Yun lang, latest. Mula nung umupo, yung excise tax ng industry namin na tabako, buong North, walang binayad. Yung buong term niya, 23, 24, 25, 26, wala pa release. Billions yun. Na dapat pang suporta namin sa mga farmers namin. Sa tabako. Tabako is one of the pillars of our economy, national economy. So dapat i-release yun para maitulong namin sa mga farmers para matulungan namin mga farmers. Dadami ang taxes pagka ganon. Pero wala, hindi siya binigay. Trillion na nga ang budget eh. Ewan ko kung saan din na lang pera, nawawala eh. So may magnanakaw sa gobyerno. Gob, kasi ganito, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, parang, sige, alam namin, nakurap si Marcos, magnanakaw ang gobyerno. Kaya lang, ayaw namin kay BP Sara eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng division, napopolarize po ang mga tao, dahil even if nare-realize nila this is the most corrupt government na nangyari sa Pilipinas, ayaw nilang bumaba si Marcos dahil kay BP Sara Duterte. Anong mensahe nyo sa mga taong ganun ng klase ng thinking? Well, dapat sama-sama tayo lahat ngayon. Ang lahat ng kalukuhan ngayon, mastermind si Marcos. Kasama niya si Martin Romualdez dyan. Kailangan lahat ng may kaso, makasuhan. Ako wala akong pinapanigan. Pero dapat lang makasuhan lahat ng may kaso. Basta matanggal lahat yung mga korap. Sa tingin niyo po, Gob, may pag-asa pa yung Pilipinas? Kasi masyadong lubog na tayo eh. Naunahan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Yung ibang bansa na nag-aaral sa atin, nandun na sila sa taas, tayo nandito pa rin. So now, ang Pilipinas mo may pag-asa pang umunlad, katulad ng kalapit nating Mahirapan bansa. tayo. Maski na suportahan pa military itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Mahirap na dahil yung foreign investment, sobrang baba. Hindi magtali ang ekonomiya eh. Sa dami ng kinukuha. Hindi na magtatali. Hindi na pwede pandarin. Wala nang pera. So kahit na... 2 trillion pare ang binabayaran natin every year. Sa 17 trillion na utang na natin. Pataas pa ng pataas. Wala na mangyayari sa atin dyan. Maski suportahan pa military siya, bagsak tayo. Kaya kung maintindihan lang sana mga military, police, sabihin lang nila na ayaw nilang grappling corruption, happy na tayo. Bakit sila sa redsyon? Hindi maganda yon kung ano. Kaya nakikiusap pa rin ako sa mga pulis, mga military, na mag-isip-isip sila dahil future ng mga kabataan to. May mga anak din sila eh. May anak lahat yan. So, future ng mga kinabukasan, mga kabataan to. Dapat, i-denounce nila ang grappling corruption. So option ba sa'yo, Gob, yung... Kasi nahuli natin yung kanilang corruption eh. For 23, 24, and 25. And then, itong 2026, sabi nila, nilinis na nila, mukhang mahihirapan na silang mangurakot dahil nakatutok na rin ang taong bayan eh. Hindi ba option na, okay, magtatrabaho kami for 26, 27, and 2028. Magde-denounce ng ang military or uniformed personnel na, okay, ayaw namin ng corruption. And then, mangangako siya na magtatrabaho. Option ba sa'yo na, o sige, trabaho ka? Hindi. Sa ginawa, isuli niyang pera. Ninakaw nila. Isuli nilang pera, ninakaw nila. Si Sandy ko, hindi makagawa yan kung wala silang approval. Paano maging chairman ng pinaka-importante sa Congress? Si Sandy ko ang chairman. Sila rin ang may gawa. Sosoli naman daw, Gov eh. Yung mga DPWH secretary, hindi naman daw siya nagnakaw, kundi yung mga taga-DPWH. Sila So, ginamit hindi pa ba niya. yun? Mga contractor, mga engineers, ginamit niya lahat yan. Nakuha na yung pera eh. Na-deliver na ni Sandy ko eh. So binibintang niya sa lahat. Alam niya kasi na kung justice lang o kung system natin, magagandang batas natin pero ang sistema baliwala eh. Sabi mo nga, wala na.
Sabi nga, tignan nyo yung latest na abroad dyan sa Dubai. Hindi niya parang nakadrugs dahil hindi niya Banggit. Yung ano, Manong, United Arab Emirates. United Arab Emirates. Nakakapagtaka doon, Manong, mas maayos pang magsalita si Jack kaysa kay Marcos. Pero Manong, nabanggit nyo na eto naman marami ring sumasang-ayon sa inyo na mastermind si Bongbong Marcos at saka si Romualdez. No? Ngayon, yung mga options sa pinag-uusapan, merong February rally, etc. etc. Pero umuugo ngayon yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ito ba ay sa tingin ninyo, isa ito sa posibleng magbigay ng... Hindi natin alam dahil busog na busog ang mga congressman. Hanggang ngayon, Gov. Oh, minimaintain So nila yan. mukhang hindi uusad itong impeachment dito. May milagro naman. Kung pakasakali may milagro. Kagaya ng panahon ni Paring Erap, wala rin gustong pumirma noon. Nung may pumirma na, pirma na lang lahat. So, hindi natin alam kung may awa ng Diyos. Madali lang yan kung may awa ang mga military. Sabihin lang nila, ayaw nilang grabe corruption. Mapapadali. Pero kung wala siya ng konsensya, wala tayong magawa. So sa madaling salita, kasi ang nangyayari ngayon, parang hindi siya nagsasalita ang military sa ating mga nababalitaan. So, parang wala silang pakialam. Yun nga. Yun nga masama dyan. So dapat magsalita sila kung ayaw niyang garapin korupsyon. That means, tinutolerate nila. Ayag sila. And wala yung sinumpaan nila na to protect the state. Oo nga. Paano Protect yun, the people. Paano yun, Gov? Kung sasabihin ng military, ayaw namin ng graft and corruption, pero hindi naman sila support sa pagpapababa kay Pangulong Marcos. Okay na yun. Sabihin lang nila, ayaw, basta they'll announce na ayaw nilang grappling corruption in a public place. Okay na yun. Total, napag-usapan na rin, Manong, yung patungkol sa Congress. May isa na namang lumitaw na kilalang personalidad at alam naman ho natin ay isa rin ho kayo sa mga kilalang businessman dito sa Pilipinas. Tinuturo ni Congressman Kiko Barsaga na ang pasimuno daw ng korupsyon sa Congress ay etong si Enrique Rason. Ano pong may kukomento nyo ho doon? Wala akong komedyan dahil hindi ko alam yung storya nila dyan. Hindi ko alam kung sinabi. Pero, madagtugan ko lang yung kanina, yung regarding dito sa withdrawal of support na pag-usapan natin kanina, no? Sa tingin niyo po ba, maliban dito sa korupsyon na nangyayari at yung revelasyon ng kanyang kapatid, ito ba'y matibay na dahilan para, hindi tayo nag-ano na mag-withdraw sila ng support. Tayo nagtatanong lang, ito ba'y po pwede na maging dahilan para mag-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel? Yung revelasyon ng kapatid ni Amy Marcos regarding sa droga, at itong nangyayaring korupsyon sa Pilipinas ngayon, sa tingin niyo po ba enough na reason na ito para mag-withdraw ng support ang MIU? Yun lang, grappling corruption, dapat suportahan nila yan eh. Dahil ninanakaw ng kamadang bayan. Parang pumapayag na sila kung hindi sila magsalita. Hindi sila dapat tumahimik dyan. Dapat magsalita sila. Saka, Manong, dapat no? Huwag na nilang hit na yung maubos pa. Ubos na tayo eh. Ubos. Di ba? Ubos na ubos. Ano ba gagawin niyo, military? Ano ba? Naawa na ako eh. Kaya lang, Gob, di ba meron pong isang sundalo isang opisyal ng military na medyo nagbigay ng kanyang opinyon. At ngayon, pinapakasuhan. Hindi ho kaya ito ay isang parang warning sa kung sino man ang bibigay ng opinyon. Kaya ako nga, wag nang mag-withdraw, sabihin lang ayaw nilang grappling corruption. Okay na yun sa akin. Para makisa sila sa taong bayan na ayaw nilang grappling corruption. Kaso, Manong, yung mga general niya, kaya ayaw magsalita. Alam mo na, Manong, di ba? Nakakatamkap ng maleta eh. Di ba? Sabihin mo, Manong, nakakatamkap pa sila ng maleta? Ewan ko, yun ang sinasabi. Pero hindi maganda yun, hindi sila sasalita. Kaya nga eh. Para hindi totoo yan, kailangan magsalita sila. Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ang Ilocos Sur, nabanggit ninyo na mas maunlad kaysa sa Ilocos Norte. Dalawa na naging presidente dyan sa Ilocos Sur. Ikaw pa lang ang naging gobernador. Bakit? Bakit sa tingin mo ganun ang sitwasyon ng Ilocos? Dahil wala kaming mga kalukuhan na project. Wala kaming flood control na ghost project. Yun ang kabilin-bilinan ko sa mga mayors. Kaya naman from the poorest to the richest province na kami ngayon. Dati number 5. Ngayon, kami lang dineclare ng COA na richest province ng Ilocos Sur. So dahil sa mga mayors, tama yung paggawa nila mga project. Basta wag lang ghost project ako sa kanila. So, walang ghost project sa amin. Sa Ilocos Norte, makita mo, wala pa akong nakitang tunay na puro substandard
Yung iba, wala. Wala talagang project. Ghost project. Kasi tama si BBM eh. Maya naman kayo. Mga palpak na project, mga guni-guni. Doon pala sa Ilocos Norte yun. Kaya lang, Gob, delikado po yung sinasabi ninyo na number 1 na ang Ilocos Sur ngayon dahil baka mamaya i-claim ni Marcos siya may dahilan niya. Mahilig pa naman mag-credit grab yun. Di ba po? Well, yun, hindi naman ako nag-announce eh. Kuwa eh. Pero kidding aside po, sa tingin niyo po ba, di ba, isa ho sa mga pinagbibintangan ngayon dun sa Ilocos Norte ay yung kanyang anak na may mga ghost flood Project. control doon na project. Yes. Sa tingin niyo po ba talagang involved si Sandro Marcos dito? Eh, sa nakikita ko, involved. Yun na lang allocable, siya ang number 1 eh. Almost 16 billion. Additional lang yun na pork barrel. Bawal na nga Supreme Court dyan eh. Pinagbawal na noon eh. Parang pinalitan lang pangalan, allocable. Pork barrel. So, siya ang pinakamarami. Pangalawa si Speaker Martin Romualdez. Parang bang kanila na yung gobyerno eh. Wala silang pakialam, masyadong sabihin mo. So wala po talagang naitayo doon na sa kabila ng 16 billion na allocable sa kanya, wala po bang naitayo talaga sa Ilocos Norte? Ni isa man lang, kahit man lang tulay? Makikita nyo sa video, na buwabagsak yung mga bato, walang semento. Yung mga ibang ginawa, puro kalukuhan. Yung mga iba, pinatitignan ko ngayon, wala eh. Nandun sa listahan ng Public Works and Highways, lahat ng project doon. If I'm not mistaken, 156 flood control project ang Ilocos Norte. Wala akong makita ni isang matino Ilocos Norte. sa Ilocos Norte. Ilocos Sur kasi ang ganda dyan eh. Kasi actually malapit na yung piyesta nila dyan, yung Kanawidan. Pag yung piyesta dyan sa Ilocos Sur, eh, talagang maraming, makikita mo yung culture nila pag na-attend ka dun sa piyesta nila. Kaya masasabi mo na maganda. Isa pang maganda dyan, yung baluarte nga ni Governor Chavit. So walang natayong tulay sa Ilocos Norte. Pero sa Davao may natulay, meron siyang nagawa. Di ba no? Bigay lang ng China yun. Bigay lang. Kanya raw eh. Ha? Kanya raw. Yun nga. Yun. Siya daw yun eh. Sa lahat eh. Kaya naniniwala ko na bangag Kaya nga ako eh. dahil kiniklaim niya yung dikat niya. Kiniklaim niya yung sa Davao, yung Tunayro. Kiniklaim niya. Pero yung health control, ayaw niya. Buka na balik. Speaking of bangag, pati ba yung anak niya na si Sandro, confirm bangag din? Hindi ko alam si Sandro. Pero si Bongbong parang ganun dahil kadalasan tahimik. May inisip. Manong, meron ko kumakanon, manong eh, no? Gumigiwi. Gumigiwi. Puro magnaprasyo doon ng malapan. Pag nagkukukin, ganun daw ang... Malapan yun. Yun ang mannerism daw yung nagkukukin. Yung iwi siya ng iwi. Yun ang Dubai. Hindi na maano, Arab Emirates. Ngayon po, Manong, na dahil nagsalita kayo, hindi ho ba kayo nakakaramdam ng panggigipit doon sa inyong lugar? Panggigipit po ng national government sa inyong Nagipit lugar? na nga kami. Lahat ng excise tax ng tabako na dapat mapunta sa buong Norte, North Luzon, hindi binigay. Muna umupo, 23, 24, 25, 26, wala. Eh, dapat yan, binibigay yan. Nawala lahat. Yan yung kapalit ng tulong na binigay mo sa kanya eh, no? Yung panggigipit. Kay Bongbong Marcos. Hindi lang ako. Buong Ilocan dyan, giligipit. Ay, Kaya hindi ko maintindihan eh. Kaya naniniwala ko na sabi ni Aimee, nagkukukin. So Hindi yung na tama ang pag-iisip. anong yung sinabi niyo buong Ilocanja, no? Yung, meron pa ba siyang suporta kasi dati talagang may ano yan eh. Solid snort daw eh. Pero Walang solid ngayon wala na. Walang solid north para sa kanya. Noon lang dahil nga, kala ko, gagawa siya ng mabuti. Kala ko nagbago na. Wala, inampisan pa niya ang tatay niya. Oo. 3 years lang ha, tatay niya, 21 years. Consistent kayo Gob, sa paglalahad ng mga expose, sa pananawagan, sa mga kababayan natin na magsalita. Pero hindi po ba kayo nagtataka? Bakit marami mga Pilipino ang galit naman na, pero parang masyadong tahimik o hindi nakikiisa doon sa mga hakbangin ninyo? Ang tahimik kung minsan, bigla na lang puputok eh. tama. Parang vulkan yan. Tahimik, pero bigla puputok na lang. Ano sa tingin nyo yung inaantay ng mga kababayan natin? Mayroon, pero mas madali kung may makonsensya ng mga military dahil kailangan din ng military support para mahabol lahat yung ninakaw nila. Kung dadaan ka sa proseso, wala mangyayari. Inapoy niya yung Secretary of
justice. Inapoint niya, ano sa appointee niya? Sino? Paano ka magkakaso? Ang Congress, binibigyan niya lahat ng pera. Eh mukhang kaya hindi kumikilos ang military kong kasi meron din silang ghost project eh. Para mawala nga yung haka-hakang yan, dapat magsalita sila. Kung hindi sila magsalita, maniniwala ang tao dyan na may lagayan. Pero I hope not. At dapat maawa sila sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang liwanag na ninanakaw na ang kinabukasan ng mga kabataan. May mga anak sila eh. Yun na lang PhilHealth, kontribusyon ng mga pulisya, kontribusyon ng mga sundalo yan. Ano pa ba dahilan na suportahan nila ang ganitong administrasyon? Hindi na dapat. Nililinaw po natin ang sinasabi ni Kong at Gob Chavit ay yung pong magsalita na ayaw sa korupsyon. Yun lang. Yun lang. Ayaw sa korupsyon. Hindi naman po yun illegal. Hindi. Tama po. Hindi, walang violation sa konstitusyon. Sana yun lang ating marinig sa ating mga uniform personnel. Yes, yun lang. Yun lang hiningi natin. Napakadali. Para di sila mabintangan kung ano-ano. So hindi enough, Gov, yung sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na ayaw din nila ng corruption. Kasi wala recently naman meron silang sinasabi. Wala naman meron silang mga sinasabi. statement na No. kasama nyo kami, ayaw din namin ng corruption. In public, sabihin nila, spokesperson yung nagsasalita. Tama, tama. In public. Sinabi ko, hiningi ko, in public. Sabihin nila na ayaw na lang grab ang corruption. Siya, spokesperson, sulat lang yan eh. Tama. So sa mangyayaring Baka Malacanang pag gumawa yung sulat na yun. Hindi malabo. sa mangyayaring one time big time nyo Gob, pwedeng pumunta doon sila at doon nila sabihin yan. Pwede. Malaking tulong na yan pag sabihin, sila ang magsabi. Isipin lang nila kinabukasan. Ang kako nga, ang pambansang hero natin, si Jose Rizal, isa lang hindi ko makalimutan ang salita niya. Ang kabataan, ang kinabukasan ng ating bansa. Yun lang. So, dapat suportahan nila yun. Kinabukasan ng mga kabataan. And maano ko kanina sinabi ko sa inyo na wag na nilang hintayin maukos na. Ay, ukos na tayo eh. Wag na nila tayong makaya, wag na hintayin makaya tayo sa Myanmar, sa mga ibang bansa, na maukos na lang. Baka mas mahusahol pang mangyari kung talagang hindi sila makikinig sa... Tama. Dahil sobra na talaga eh. Saka yung survey, negative 20 na. 27, negative. So, ano pang inaantay yung mga ating kababayan? Kailangan magsama-sama na tayo lahat. Pero ayaw kong magsabi ng date. Kinakausap ko pa lahat yung mga posisyon, mga ibang tao. Kung anong gusto nila ng date, yun ang susundan natin lahat. Ako nagko-coordinate lang. Gusto ko lang sama-sama tayo lahat. Kaliwa o kanan. O oposisyon o administrasyon. Kaya lang, Gob, may isang parang nagiging pattern ngayon. Tulad nung sinabi nyo nga, si Diskaya, itinuro yung talagang mastermind. Tinuring na kriminal. Pero yung dalawang DPWH na opisyal na tumatanggap at silang kasama sa pagnanakaw, tulad ni Bernardo at saka ni Alcantara, tila sila pa ang bayani ngayon dahil hindi tinuturo yung mastermind. Kung sino-sino ang tinuturo. Tapos sila ngayon ang parang bayani. Ano masasabi niyo dito? Hindi nga tama yun eh. Dapat nga, pakinggan natin lahat yun. Lalo na yung mga Diskaya. Sinasabi ng totoo, sila pa nakulong. Kailangan, ayaw nila bumaliktad eh. Yung kinulong. Hindi tama yun. Dapat sila ang witness. Dahil sila nakakalam yung mga binigyan eh. Itong mga senators na binabanggit na itong mga DPWH secretaries na ito, fall guy ba ito sa tingin ninyo? Well, nabanggit na rin ko minsan, nabanggit ni Senate President Tito Soto na normal yung insertion nung araw pa. So, normal sa kanila ang insertion. So, ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa yan nung araw pa. Kaya lang, Gob, baka sabihan kayo ni Senator Lacson na, bakit nyo pinoprotektahan ng Diskaya? Di ba yan po ang sinabi ni Senator Lacson kay Marcoleta nung gustong Dapat lang. pagsalitain si... Ako, dapat lang protektahan sila dahil sila nakakalam eh. Sila makakapagturo lahat yung binigyan nila eh. Sila lahat nakakalam yung mga korap. Kung hanapin nila, yun ang protektahan para magsalita. Wala, kinulong. So ano sa tingin nyo yung ginawa kay Bernardo at kay Alcantara na hindi tinuturo yung mastermind kung sino-sino ang tinuturo? Sa tingin nyo ito ay isang diversion? Lahat ng klase, diversion ang ginagawa. Hindi na divert ng lahat, naghahanap nga ng ano. Pinapahuli si Ato nga ngayon para malipat na naman kay Ato nga. Tama.
Pero itong kay Alcantara at saka kay Bernardo, wala naman silang actually malaking tao talaga na itinuturo, pero hindi sila makakasuhan, di ba? Pagka state witness ka, hindi ka makakasuhan. Do you think hawak sa liig ng dalawang DPWH na mga boss na ito, yung gobyerno? Kasi biglang nagkaroon ng recantation. Kumalat yun sa buong media, recantation. Tapos, after nung kumalat sa media recantation, biglang ginawa sila, na state witness, hindi na sila makakasuhan. Ano sa tingin ninyo yung conspiracy behind dyan sa mga nangyari na yan? Kagagawa yung mga mastermind yan. Pinoprotektan nila yung mga hindi magturo sa kanila. So, gagawin kang state witness, State witness. tapos hindi mo kami tuturo, iba ituturo mo. Ganun ang... Ganun gusto nila. Kaya nga, nung SUNA 2024, pinagyabang niya na mas marami tayong project ngayon, 5,500 flood control. Ni isa, wala akong makita ngayon eh. Tatanong ko sa mga iba-ibang probinsya. Inuuna ko na lang Ilocos Norte, wala akong makita. So talagang kalukuhan lahat yun. Kasi yan, sasabihin nila, hindi nila inaayos eh. Sabihin na lang, may bagyo dumating, sira na. Bibintayan niyang kalaykasan. Diba? Nung nagkabaha, kasalanan ng kalikasan, binintangan niya sa mga tao, di ba magtapon ng basura, kaya nagbaha. Kasalanan ng pantao bayan. Hindi na daw, wala na daw schedule yung pag-ulan, kaya bumabaha na, oh. Oo. Puro diversion ang ginagawa nilang Diversion yun lang ang tactic ginagawa. nila. So, is it also safe to say, Gov, na kasi lumabas na naman yung mukha ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga balita na wanted daw siya ng FBI. Do you think isa ito sa mga diversion? Sino Si Pastor Apollo Kibuloy, na lumabas na naman yung kanyang lahat. mukha. Tagal-tagal na nitong settle. Lahat ng kaso nilalabas ngayon para wag lang silang pag-usapan. Naghahanap sila ng bago sa siyasakyan nila yan. Pero ang liwanag naman, nakakapagtaka nga, ang liwanag, maliwanag pa sa buwan na sila. Paano masusolve itong problema? Sila problema. Gobyerno ng problema eh. Mga kababayan, kung kayo ay mayroong komento o mayroong kayong tanong kay Manong Chavit, ay i-comment nyo lang dyan. At dahil nga ang ating title ay Vox Populi, Boses ng Ordinaryong Pilipino, gusto namin marinig ang inyong question or di kaya komento para po kay Manong Chavit. Tuloy natin. Manong Chavit, nung nakaraan, naghamon ka ng debate sa Malacanang. Mayroon bang lumapit sa'yo? Kumatak sa'yo? Ayaw eh. Ako lang pupunta mag-isa dyan. Debate tayo itong issue. Ayaw. Mahirap magsinungaling. Ako, titignan mo lang matang-taong sisinungaling, makikita mo na eh. Kung payagan kami mag-debate, titignan ko lang mata ni Bongbong, di na Mahirap magsinungaling. Kaya ako di ako nagsisinungaling eh. Mahirap. In terms of evidence, Gov, may ebidensya ka naman kasi sinasabi nila puro presentation ka lang eh. Meron kang ebidensya na kapag challenge ka nila na ilabas mo sa tamang forum, kasi yun din ang sinasabi nila, meron kang ebidensya, meron kang ilalabas. Bakit hindi mo idalhin sa tamang forum? DOJ, Ombudsman? Hindi naman tayo tanga na dali mo sa DOJ, may mangyayari ba? Appoint nila yon. Ombudsman, meron ba? Hindi pa nga na-appoint, sinasabi nila na. Alam na. So, walang mangyayari kung legal ang pag-uusapan. So talagang talagang pakapalan ng mukha. kung ikaw kasi sinasabi mo wala namang maglalakas loob magsampan nito sa tamang forum o sa tamang korte o tamang ahensya. Tapos ang military hindi rin naman nagsasalita pa sa ngayon. So parang Dapat magsalita ang mga military police. Kung idaranas lang nila, no need to withdraw support. Idaranas lang nila ang grappling corruption. Ayaw nilang grappling corruption in public. Tama na yun. Maganda na para sa ating bansa. Gawin sana nila para sa kinabukasan ng mga kabataan. Para sa mga anak natin. Anak nila. Anak natin lahat. Anak ng mga anak pa natin susunod. Dahil wala nang kinabukasan. Kakawa, 17 trillion ang utang natin. 2 trillion yearly ang bayad. Binabayaran natin. Ano na mangyayari? Hindi na magtama yung ekonomiya eh. Maski gustuin pa nilang padarin itong gobyerno hindi andar. Mababa masyado ang foreign investment. Hindi magtali ang ekonomiya natin. Sa tingin nyo yung suggestion po ni Senator Chis Escudero na
tanggalin muna yung VAT doon sa kuryente. Ito po ba ay makakatulong para kahit papaano lumuwag-luwag naman ang buhay ng mga Pilipino? Ano yun? Tanggalin ang? 12% na VAT po sa kuryente. Hindi. Ang makakatulong sa ating bansa, tanggalin si Bongbong. Yun talaga. Wala kang magkikil, no? Ayan, meron po tayong from viewers, sabi ni Ryan Bante, if BBM resign now, is BP Sara Duterte can take the president position because may kasong nakahain kay BP Sara. In other words, if there is a pending case of the vice president, they will not stop to impeach her. It's not a great move of BBM to resign, and BP Sara Duterte, they want also to impeach her. So let's wait na lang sa May 2028. Yan po ang ibang mga sinasabi. Kasi, Kaya pa ba natin? Oo, mag-antay pa daw lang tayo. Hindi na pwede yun. Hindi na, dapat February, may mangyari na. February, tapos na ang problema natin. Basta, kailangan. Kung hindi, lulubog na tayo ng Pero kayo po ba, kasi dahil nga doon sa ibang mga opposition, sinasabi nila ayaw nila si BP Sara Duterte, kayo ba sa tingin nyo maganda rin yung ang mag-take over ay ang military? Ang suggestion ko, pag mawala si BBM, it should be a revolutionary government and consult the Supreme Court justices. Sila munang mamuno. Tapos pag-usapan ng mga negosyante, religious organization, kung anong klaseng gobyerno gagawin natin. In the meantime, acting ang Supreme Court. So, later on, stop election kung gusto nila. Depende sa gusto ng Supreme Court. So, klaro po na... Wala akong kinikilingan. So yun, very safe yun. Supreme Court ang mamumuno muna. So, klaro Pero po should na- be a military backup, yung revolutionary government. Kasi hindi ako naniniwala na sa justice system natin eh. Malabo. So, klaro po na hindi nyo naman pinupush si BP Sara Duterte na maging presidente. Ang inyong nais ay ang Supreme Court, the entire Supreme Court justices, ang munang mamuno. Yes, yes. Then mag-decide kung anong gagawin sa gobyerno, anong klaseng gobyerno. Kung gusto din ng snap election, di snap election. Depende. Bali, kuya, Pero pag-uusap naman yan eh. Military, businessman, religious group, Supreme Court. Kuya, ang gusto talaga mangyari ni Manong, magkaroon naman ng revolutionary government. Kasi wala talagang kwenta yung constitution natin eh. Dapat revolutionary government. Dapat walang mangyayari sa justice system natin eh. So, are you saying, Gov, na mawala si BBM, biglang naisip niya, ayoko na, hindi ko na kaya, mag-resign, pumalit si Inday Sara, hindi rin maaayos ni Inday Sara yung current na pagkakalugmok ng Kung may Pilipinas? kaso siya, dapat sagutin lang. Kung may kaso. I mean, hindi po. Yung gobyerno natin, syempre siya magiging presidente. Halimbawa, sa tingin ninyo, yung damage na ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, kaya ba yan? Kayang i-recover ni VP Sara? Mahirapan. 17 trillion ang utang natin. 2 trillion yearly ang pinabayaran natin, debt payment. So, pabaon na tayo ng pabaon. So, the soonest possible time, kailangan mawala na si BBM. So, regarding po doon sa sa snap election, nagpapalabas itong ibang kampo na bawal daw tumakbo si President Marcos sa snap election and BP Inday Sara. Sa tingin niyo po ba, maliban po kay BP Sara, meron pang po pwedeng humalili sa Pilipinas pagkatapos ni Marcos Jr.? Umalis si BBM. Halimbawa, natapos ang termino ni Marcos Jr. or nagkaroon ng snap election. Pag nagkaroon ng snap election, may sinasabi itong mga ibang grupo na bawal na tumakbo sa snap election si BP Sara at si BBM. Now, maliban dito sa dalawa, meron pa po ba tayo na masasandalan o pwedeng maging presidente na makapag-aangat ng Pilipinas? Wala akong alam sa ngayon. So, let the Supreme Court decide. pero Manong, malaki ka ha? Malaki ka mag-presidente, Manong ha? Hindi ako pwede dahil Ayaw mo no? makukulong ang kalahating sa gobyerno. Kahit 1 year lang, Manong, 1 year. pero Hindi speaking of, magkasya ang Muntinlupa. pero speaking of si Gob ay talagang tinawag na kingmaker, di ba? Dahil sa mga nangyari sa kasaysayan. Kayo po ba masasabi ninyo sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, sino ang pinakamalala? Ito, Sino ang pinakamagaling? Quirino. Querido. Ayan. Quirino, ang sinira lang siya sa Arinola. Mayaman naman yung tao eh. Yun lang ang issue. Pero pinatay ng hapon ang pamilya niya. Bayoneta ang pagpatay sa pamilya niya. Pinatawad niya lahat ng sundalo sa hapon. Nakabalik. Kaya malaking celebration sa Yokohama yung pag-release ni President Quirino sa mga hapon, mga prisoners. Ayun. In-execute na sila noon. Dapat i-execute na eh. So, para sa akin, si Quirino ang pinakamagaling na presidente. Magsaysay. Ganun din.
Wala pang masyadong grapeng korupsyon ng araw. Pero ngayon, grabe, no? Pwede bang kasi medyo nakafocus kasi yung mga tao doon sa mga congressman, senador, pero dito sa DPWH, paano ba talaga yung scheme ng dito, ng pagkokorrupt ng pera ng taong bayan? Hindi ba, Gov, yung DPWH, meron ng budget na ibinibigay sa kanila ang gobyerno. So saan nagsisimula yung doon? Nagsisimula yung corruption doon? Yung pagbigay ni BBM ng 1 trillion sa DPWH. 1 trillion ang budget. Oh, na yun ang budget nila. Then DPWH po, di ba, yung mamimili ng mga proyekto na gagawin nila or Ang instruction sa kanila, ibigay sino yung makabayad ng 25%. 25% ang kinuha para kay Presidente. Pero bakit po parang sinisisi nila ngayon yung nakaraang administrasyon? Kasi kahapon, napanood ko si Secretary Vince Dizon, nandun po siya sa Maharlika Highway, papunta ng Bicol. Kasi super lala po talaga yung kalsada doon. Ang sinisisi niya, yung mga nagdaang administrasyon, kasi patsi-patsi lang daw ang ginagawa na pag-aayos. So, ngayon, narinig ko sa inyo na ibinigay yung pera ng puan, DPWH na namamahagi. So, Sila ang ginamit ng mga DPWH para mangolekta. So ngayon, siguro, pamilyar naman kayo dyan sa Maharlika Highway, no? Ang solusyon kasi nila, parang bubuhusan daw ng pondo ngayon para maayos itong Maharlika Highway papunta sa Bicol. Pero hindi nila ginagawang option yung train system. Kasi itong Maharlika Highway, hindi po yan po pwedeng tigilin eh. Kasi diyan po dumadaan yung mga goods galing sa Visayas, galing sa Mindanao. So hindi siya pwedeng i-paralyze. So sa tingin niyo po, Go, bilang magaling na politiko, ano yung magiging solusyon para maging maayos yung kalsada? Wala ang mangyayari dahil pati ginto, binenta na eh. Pinagkakwartahan lahat. Pati sibuyas nga, pinapatulan eh. Wala ang mangyayari sa gobyerno ito. Solusyon lang si BBM. Punta muna tayo dito. Talaga bumabagsak eh. Bago kay BBM, itong may tanong. From Israel Rodriguez, babawi tayo sa 2028, Manong. Uubusin natin lahat ang mga korap na tao. Hindi pwede ganun katagal eh. Oo. Dapat February, dapat wala na. Kundi, sobrang bagsak ang gobyerno natin. Hindi na tayo makarecover. Manong, sa Kasi tingin sino niyo, pa magpresidente, mahirapan na. sa tingin niyo ba, Manong, medyo kinakabahan na si BBM dahil sa mga dahil sa sinasabi niyo na hanggang Kaya February? yung hindi ko maintindihan. Sa tingin niyo po, kinakabahan na si BBM dahil sa sinasabi niyo na hanggang February na lang? kinakabahan na ba si BBM hanggang February na lang? Well, uli yun. Kailangan Pampakalma. pampakalma yun, pampatapang. Katulad niyan, Manong, 'di ba sinabi niyo na wala nang kung halimbawa man po na mapalitan na o sabihin na natin na Supreme Court muna ang humawak sa posisyon or sa ng bansa natin. Ano naman po kayang paraan para muling sumagana yung bansa natin? Ayun nga kako, kailangan meeting mga negosyante, religious group, military, Supreme Court. Yun muna. Then sila mag-advise sa atin. Manong, may tanong ako. Kunyari, nawala na si Marcos. Sana nga. Ang mamumuno sa Supreme Court. So, aayusin nila gagawa ng bagong Konstitusyon. konstitusyon. Gaano katagal yun, Manong? Hindi, kailangan masolve din nila kagad. Supreme Court kako dahil wala na akong pakatiwalaan kundi Supreme Court eh. Saka tayo magkakaroon ng snap election, tama? Kung gusto nila. Depende nga sa konstitusyon. So, Ako alam wala mo na ba- ako ron. Ang trabaho ko lang mag-coordinate lahat. Yung coordinate ko lahat na magkaisa tayo lahat para ma-solve itong problema. Kay Manong, yung bale, yung mawala yung mastermind. Yung dalawa, yung Yun magpinsan. lang. Wala yung malas, yung engkanto. Pag nawala yun, bahala na kung paano. So, ibig sabihin, medyo ano yan. Bahala ng gobyerno mamaya. Tanggalin muna natin yung magnanakaw. Tama. So, parang willing tayong i-take yung risk na wala talaga tayong plano versus magpatuloy itong administration Kaysa na ito. magpatuloy. So, wala na ba talagang pag-asa to, Manong? Wala na. Hindi na to matitino? Hindi na to... Yung lang punta niya sa Dubai, utal-utal na eh. Paano mamumuno isang, sabi nga ni Amy, drug addict eh. Parang gano'n na nga, dahil nga utal-utal, Dubai. Nakakaya, sabi na, Mas malinaw pa ba? United Arab Emirates lang, hindi niya Manong, mas malinaw pa ba ako sa kanya? Malinaw. Susubukan ko. United Arab Emirates. Ano? Malinaw. Malinaw ako, di ba? Malinaw Siyempre, ka. magkakalibigan tayo eh. di ba? Ngayon, Gob, sa tingin mo lumala. Kasi matagal mo na rin kakilala to eh. Siya ba nung... Palala ng palala yan.
Hindi na, aside sa drug, hindi na tama pag-iisip eh. Puro mali-mali na. Saka yung foreign investment, sobrang baba, hindi na mabalansa ang ekonomiya natin. Maski gusto pa nila. Wala na. Lalong buwabon tayo. Ano mangyayari sa ating mga kinabukasan mga kabataan? Wala mangyayari. Kaya hindi na pwedeng patagalin eh. Kaya may kasalanan din ang ating mga kapulisan, mga military, kung hindi sila magsalita. Dahil nasaan sila nung kasagsagan itong mga graft and corruption? Ba't sila tumahimik? Di sisitayin ng maano ng tao yan. Sisisihin sila ng taong bayan pagka sa future kung hindi sila magsalita. Kasi kung magsalita sila, wala silang kasalanan. Wala naman violation ng Constitution eh. With the now, ayaw namin graft and corruption. Yun lang. Para lang malaman natin na hindi sila corrupt. Pero kung hindi sila magsalita, siyempre, ang taong bayan, ba't nila tinutolerate ang graft and corruption? Paano yan, Manong, kung sakalin maramdaman na ni Marcos na malapit na yung sinasabi nyo nga po na yung one time, big time. Tapos biglang magdeklara ng gera si Marcos. Para yun na lang, kasi yun na lang din ng pamamaraan para hindi matuloy yung pagbaba niya sa pwesto. Sinong gagawin niya? Ang bayan. Yung katulad niya, yung China, pinag-iinitan niya. Siya na mismo magsimula para lang magkaroon ng para lang wag may stop yung pagbaba niya. Hindi, siya huhuli sa China. Oo. Manong may tanong ako, kasi ang last resort na lang ni Marcos, martial law eh. Posible ba mangyari yung martial law sa panahon niya ngayon? Posible ba? Na Magka-martial law. mas malala nga. Martial law? Ha? Martial law. Martial law, imposible yung i-declare yan. Hindi ako naniwala na i-declare yan martial law. Ito kasi Manong yung sabi ng mga dati narinig natin, sabi ng AFP, nangyari na yung snap election dati. Nagkaroon na ng people power. Wala namang nangyari sa Pilipinas. Bakit ba natin uulitin? Yun ang sabi nila dati. Sino Parang hindi ko matandaan kung si Browner lang nagsabi o yung spokesperson, pero ganun po yung narinig ko dati. Na nangyari na daw po, yung people power dati, nagkaroon na ng snap election, kung uulitin po daw yun, ay hindi makakatulong sa ating bansa. Sino nagsabi? Yung AFP po. AFP? Hindi tama yun. Dapat ang AFP ang magsalita na ayaw nilang graft and corruption. Simple lang. Ayaw namin ang graft and corruption. Yun lang. Yun lang, hiningi ko. Para matanggal ang mga guni-guni lahat ng tao na nalagyan sila, o ayos sila. At sila sisisiyan taong bayan balang araw. Dahil ang mandate nila is to protect the state. The people is more supreme than the military. They should support the people and the state. Hindi nila sinusuporta ng people at saka state kung gano'n ang sinusulit nilang graft and corruption. Posible kaya, Manong Chavit, dahil yung suporta ng military naantay pa. No? Posible kaya magkaroon dito ng kamay ang Amerika dahil ito nangyari sa Amerika, nangunguha ng leader eh. Nung kinuha yung sa Valenzuela, nag-celebrate. Tapos ngayon, ang kukunin yung sa Iran. At yung mga tao talagang waiting na to celebrate dahil nga matagal silang na-captured nitong leader. Ngayon, dito sa Pilipinas, alam naman natin na matagal tayong at meron pang EDCA. No? Posible kaya maging player din ang Amerika dito sa pagiging solusyon patungkol dito sa mga masterminds. Pero posible lahat. Possible naman lahat. Kaya ako nga, I believe in miracle. Parang sa sinasabi ko na divine providence, nandiyan na lahat Divine providence, divine intervention na din yata ang kailangan natin, Manong Chavit. Oo. Yung kay Orly Guteza, Manong Chavit, mayroon kang nabanggit na siya ay itinatago na. Anak na ni Martin Romualdez. Saan mo nakuha yung impormasyon na yan, Manong? Tinago na Parang anak na ni Martin Romualdez. Gagamitin yan. Pag halimbawa kasuhan sa ombudsman, lalabas yun, testigo. Hindi totoo yan. Hindi absurdo siya. Nakakanya na si Orly. Hawak na. Anak na niya. Anak niya na. Pero may posibilidad ba, Manong, na itong magpinsan, magtuklawan to bandang huli? Ay, hanggang ngayon, walang investigasyon kay Martin Ang ICI dati, tinuro si Martin Romualdez na imbestigahan. Hindi inimbestigahan So, yun lang, liwanag na pinagtatakpan niya si Martin. So, ibig sabihin, magkakakuntsaba yung dalawa.
Pero ngayon po, Manong, may article po sa isang bayagan na galing po ito sa DILG, yung statement na ito, na mahigit daw $1 billion ang nailabas na pera ni Saldico sa Pilipinas, pero mas malaki daw ang nailabas ni Martin Romualdez. Ito po ay galing sa gobyerno mismo. Hindi ko alam yun. Ang sasabihin ko lang yung alam ko. Okay, sige man. Manong, meron akong tanong mahalaga to ha. Paano kung nawala na si Marcos, napalansit na, nangyari na yung gusto natin? Ano mangyayari sa kanila? Ano gagawin ng Supreme Court sa mga magnanakaw na to? Dapat makulong. Kulong lang? Siyempre. Gusto ko umali, gusto ko umali. Wala pang bitay. Kung may bitay, bitay. Oh, So, pero ikaw, ano ka? Pabor ka doon sa parusang bitay sa mga flatbearer? Para may katakutan ng tao. Di natakot ang tao sa mga kaso-kaso Yeah, dahil walang death penalty. Ang nangyayari sa ating si justice system, magaganda ang batas natin pero yung sistema wala. Tama. Halimbawa, file ka ng kaso, puspon yan. Maglagay lang sila parking fee, puspon. Mamatay na yung testigo, mamatay na yung kinasuhan mo, wala na. ano problema sa atin, no? Yan ang Sistema. problema. Manong may interview si Toby Tiangco, nakaharap niya daw si Marcos Jr. at si Martin Romualdez na pinapagalitan daw ni Marcos Jr. si Martin Romualdez mapatungkol dun sa mga mansyon. At tinatanong niya kung magdadagdag pa kung ano pa daw. Naniniwala po ba kayo dun? Hindi ako nanimala doon. Palabas lang nila yon para paboran si BBM. At sinasabi din ni Congressman Tiangco na hindi daw Kung totoo yan, bakit di yan paimbisigahan? Kaya hindi totoo yan. Paimbisigahan niya si Martin. Tapos na. Eh, siyempre si Martin tuturo niya. Kaya hindi maimbisigahan. Kaya kalukuhan niya. Hindi ako nanimala dyan. tapos pinagpipilitan ni Congressman Tiangco na hindi daw kasama or wala daw kinalaman si Marcos Jr. sa nangyayari ngayon kundi si Martin lang. Hindi. Imposible na gagawin ni Martin yan kung walang blessing si Marcos. Sa laki, imposible hindi niya alam. So, presidente pa rin Tatlo nakakalam yan eh. Saldico, saka si Martin Romualdez. Yan ang magkakasama nung umpisa eh. So yung mga statement ni Toby Chanco, charot lang yan, tingin mo? Oo. Na nagalit ang presidente, pinagalitan yung dalawa. Kung magalit, totoo yan. Kaso, paimbisigan niya. I dare him. Paimbisigan niya si Martin kung totoo yan sinasabi niya. Saka hindi din pa kinukumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos yung statement ni Toby Chanco, ano? Hindi pa siya nagbibigay ng ano tungkol dyan. Pero ito, Eh, parang pagtatanggol na lang kay BBM yan eh. Ang statement na yan. sa tingin mo, Manong, itong si Toby Chanco nautusan para ilihis kay BBM yung issue at doon isisi sa pinsan niya? O panggulo lang din yan? Kung sinabi niya yon, hindi tama yon. Hindi nakakatulong sa ating bansa. Magsisimula na ulit yung Senate Blue Ribbon Committee. May bearing pa ba yan, Manong Chavit? Wala mangyayari dyan. Wala mangyayari dyan sa Senate hearing. Wala na talaga. Wala nang dead end na tayo. Parang ganun, Manong Chavit Sabi ko nga, naniniwala ko sa miracle, milagro. Baka may mangyari itong February. Manong Chavit, kayo po, marami po kayong alam tungkol sa mga nangyari sa gobyerno dito sa katiwalian na to. Hindi po ba kayo iniimbitahan ni Lacson na pumunta sa investigasyon? Sabi nga imbitahan ako, wala naman dumating imbitasyon. So, hindi kayo iniimbitahan kasi posible kaya dahil baka ang ituro ninyo si BBM? Siyempre. Pero kung iimbitahan kayo, pupunta kayo. Oo, punta ako. Kaso Manong, bago ka kayo ng script, basahin nyo to. Abutan ka ng papel. Abutan ko ng, basahin mo tayo sa sasabihin mo. Diba? Anong ginagawa nila kaya kung nasa di ba? Basahin mo to. So, ayan ang ating mensahe kay Senator Lacson. Available daw si Manong Gob Chavit na pumunta sa Blue Ribbon. Kung kailangan ako. Kung kailangan. So, may pagkakataon ka pang imbitahan si Sen. Yung bang iyong mga tinatagong ebidensya, willing ka bang ilabas yan doon sa committee ni Lacson? Kung public. Nung lumabas yan, sinaranan ko. Hindi na public eh. Dapat naka-live, no? Dapat live. Tama yun. Kasi parang ang pinapatawag dyan sa Senate hearing, yung mga hindi pupunta. Si Bonoan, si Saldico, tapos si Gutesa. Pero yung mga dapat yan si Congressman Leviste, tsaka syempre si Manong Chavit. So, Ping Lacson. Manong Chavit, baka pagpunta nyo po doon at pinakita nyo yung mga ebidensya nyo,
Baka sabihin kung nakanotaryo. Problema, ombudsman natin, tao din nila. Yari ba? DOJ, yung DOJ secretary natin ha, balita ko parang tao din nila. Yari ba? DOJ, yung DOJ secretary natin ha, balita ko parang papit lang kasi taga ano rin yata magkapitbahay yata. Parang kapitbahay din yata nung nasa Yun lang nasa ombudsman Hindi, tsaka makikita mo ngayon yung ombudsman natin. Nagsasalita rin siya para sa Department of Justice Yes. Nagbibigay siya ng statement tungkol doon sa mga missing sabongeros na yan. Missing sabongeros. Manong, alam ko naman, mahilig ka rin mag-sabong-sabong. Sinasabi mo rin na si Atong Ang parang isa sa mga cover-up nila. Gaano kaya katagal nilang kayang gamitin yung Naghahanap cover sila niya? ng popular na kaso para diversion. Isa lang yun, si Atong Ang. So naniniwala kayo, Manong, na kasi diba dati may seremolya na may daw ng mga Duterte dito sa mga missing sabongero. May kinalaman. Ang layo nun. Pero lahat talaga, ididikit talaga nila sa mga Duterte Manong Chavit, nung, di ba, natatandaan mo, impeachment kay ERAP, no? Ano yung naging recipe para magtagumpay yun nung panahon ninyo at ano yung kulang ngayon? Dahil nung hindi naman ako alis kay Erap, hindi ako pinapapatay. Pinaharang ako. O alam ko na pinapapatay ako. So, lumabas ako. Mas safe ako kung lalabas na ako. Nung nakapagsabi na ako, pwede niyo akong patayin ako. Nasabi ko na. At saka sinabi ko, may kasalanan ako. Kulong niyo ako dahil ginawa ko yung pinagagawa. Yun yata kulang ni Saldi ko, hindi niya sinabi na may kasalanan siya. Ako, sinabi ko, may kasalanan ako, kulong niyo ako. Parang lahat sila, inaano nila no? Nililigtas nila lahat yung sarili nila, no? Oo. Pero bigla siyang tumahimik, Gob Ano sa tingin mo, naabot nila si Zaldico kaya biglang tumahimik? Kasi ang ganda na ng momentum niya Bakit bigla siya? Magbigay ka lang ng ng spekulasyon mo. Ba't bigla siyang tumahimik? Well, hinahanap nila para huliin, umari patayin dahil yun ang makapagturo kay BBM Manong, Kampi pa rin nila kaya ngayon yan? Hindi na siguro. ngayon po usong-uso po yung mga katulad yan nila Congressman Libiste, may mga hawak silang files. Bukod sa Cabral files ay may hawak pang ibang files si Libiste at yung iba pa marami silang mga files na hawak. Kayo po ba, Manong Chavit, may hawak din po ba kayong files against Wala akong files na Yun lang pinibisiga ko sa Ilocos Norte. Yun lang marami na akong napaimbisiga ron. Walang tamang project. Karamihan si Presidente mismo nagsabi, yung mga project guni-guni. Ghost project. Doon pala sa Ilocos Norte yun. Tama siya. Diyan lang siya tumama. Palagi ko may papatawag kayo sa Senate Blue Ribbon Committee. Palagi ko Pero hindi ko lang Diaz- hinahangad, pero kung kailangan, punta ako. Pero palagay ko pag pinatawag kayo ron, nang sisilipin yung mga proyekto daw sa probinsya ninyong Ilocos Sur. Kasi may mga Wala. lumalabas din ngayon ng mga report. Trolls lang yung mga yun. Ibisigan nila, okay lang sa amin. O meron silang isang pinalalabas itong nakaraan lang, No. Bob, yung kasama ka at si Aimee, isang tulay, 50% na daw natapos, Oo. pero tulay pa lang poste pa lang nakatayo. Boundary ng Ilocos Sur yun, Abra. Project ni Jaime yun. Saka hanggang doon lang ang pondo, wala na. Kagaya yung diversion sa amin, kung bigyan, konti-konti, taon-taon, konti-konti, hindi na matatapos talaga yun. Ganoon din yung sa Abra. Project ng binigay ni Jaime Marcos tulong sa Ilocos Sur yun, hanggang doon lang. Dahil minomonitor ko rin lahat ng mga project doon Dahil kung may gagawa ng kalukuhan, wag nang papasukin. Manong, So, dito muna tayo. Ang contractor doon, tiga Abra yata. Pero dyan sa Ilocos Sur, sabi nila, meron din daw kayong construction firm. Meron. At napunta rin daw sa mga construction firm ninyo yung mga proyekto dyan? Wala. Yun nga, napunta sa akin, walang pundo. Kaya hindi na matapos-tapos. Pundo ang konti. Taon-taon konti. Hindi kaya yung iba na... Bago lang sa Ilocos Norte, yung paborito nilang kontratista, si Mayor Alcid. 6.8 billion ang binigay. Bawal yun. Mayor siya. Oo. Paborito ng kontratista. Noong araw pa, konsal pa lang yun. Siya ng kontratista ron. Magkapatid. Paborito nila. Dito Diskaya, nandun. Pero tinitingnan ko lahat na ng pinapuntahan, wala
Walang matino na project doon. Wala po, no? Eto Manong, punta naman natin yung tanong ng bayan. Yan, From Toto Gubay, ang taong bayan ang pag-asa natin kung magpoprotesta lahat ng Pilipino na botante sa gobyerno ng Amerika to make Philippines great again and President Donald Trump will protect the Philippine Constitution. Ba't naman? Ako na sasagot niyan. Huwag naman. Kung may naman tayo, may sarili naman tayong kakayanan eh. O, kailangan lang siguro talaga natin, huwag tayo maghalal ng mga loko-loko ng mga nasa gobyerno eh. O, pero tinan mo, ganyan kadesperado yung mga Pilipino na willing na tayong humingi ng tulong Yeah. sa ibang bansa Yes. na mag-intervene sa atin dahil ganito nakagulo yung sitwasyon sa Pero Pilipinas. kuya, hampal sa AFP natin yan, sa mga militar natin. Kasi ultimo mga kababayan natin, wala nang tiwala sa sundalo natin eh. Para Baka bang- humihingi lang tayo ng tulong sa ibang bansa eh. Kaya parang kapit patalim na tayo. Kaya nga eh. Matagal lang. Pero go ba, si BBM, inopen yung natin, yung ating turismo sa mga Chinese ulit. Visa-free na. Do you think makakatulong yun sa paglago pa ng ekonomiya natin? Kasi katulad ng sinasabi ko, parang nagtatry naman sila eh. Pinapakita lang, pampaganda lang ang image niya. Na magandang patakbo niya. Tama yun. At kaysa inaaway niya ang China, hindi naman dapat awayin China eh. Hindi tayo dapat makipag-away maski kanino, maski anong bansa. Hindi natin kaya lumaban. So, mali yung paghamon-hamon niya sa China. Hindi natin kalaban ng China. Ang laki ang tulong ng China eh. Eh, mabuti naman kung inopen niya ang talaga wala na tayong tourist eh. Kaya lang po yung at tingin ko yung pag-open nila sa China dahil doon sa skandalong ginawa ni Tariela. Nakita niyo ho ba 'yon, Manong Chabet? Yung meron pinotesta ng Pinagtitripan niya yung presidente, no? Oo, meron siyang inilalabas sa isang forum na parang binaboy niya yung si Xi Jinping. Ngayon napicturan. Doon sa forum na 'yon si Tariela po, yung maingay po na yung sa sa Navy natin na parang sinasabi niya binaboy niya ho yung presidente ng China. Sino yun? Tiga Pilipinas? Pilipino po yung si Tariela po yung Commodore Tariela Commodore Tariela. ng Philippine Coast Guard. Tapos nagreklamo po ang China na parang naman hindi tama yan para sa isang opisyal na nasa Provoking yun. Oo. Hindi natin dapat provoke ang China. kaya po Mabait lang ang China, tubig lang ginagamit eh. tapos ngayon kaya nila binuksan yung visa free sa China. Parang ganun po ang nangyayari. So Para pakonsuelo lang. Oh, ganun. pakonsuelo lang po yung ganung Kayo po ba sa alam natin na isang pinaka talagang pinupunta ng mga turista ay ang Ilocos sa inyo pong lugar, ang Ilocos Sur po. Ano ho bang sa tingin ninyo ang maitutulong ng China sa inyong lugar o di kaya aside from the tour, mga tourism, meron po bang proyekto na tinulong sa inyo ang China? Marami tayong magagaya sa China. Kailangan natin mga investment sa China. Maraming gusto pumunta dahil napakalapit ng China eh. Kung maganda lang ang treatment natin sa China, marami pupunta. Kailangan natin sila. Tingnan mo yung mga halos lahat na gawa sa China ngayon eh. Pati Amerika, nagpapagawa doon. Mga ibang bansa, nagpapagawa doon eh. Pero yung sinasabi naman ng ibang mga liberal na yan ang nagiging cause ng krimen sa Pilipinas, yung mga Chinese. Paano krimen? Dahil nga daw po dun sa before, di ba yung nangyari sa mga Pogo, sila ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon. Pinapapatay nila lahat ng kriminal doon. Maski general nga, pinapapatay. Pagka-corrupt. Yun ang disiplina. Disiplinado ang mga lalo ang mga military nila. Disiplinado. Kaya nagkakamali tayo dyan sa paghamon-hamon sa China. Pero may Wala tayo chismis laban. May chismis na yung China daw, hindi nila kayang solusyonan yung pagdisiplina sa mga kriminal nila. Pinalalabas na lang nila ng China. Tapos yun nga yung mga nagpupunta sa Japan, di ba? Sa Japan, banat ba? Marami na rin rally-rally. Dahil pumasok ng mga Chinese dyan. Yung nomad visa, nila. Parang they took advantage of it. Dito sa Pilipinas, ganun din. Parang ginagawa ba ng China yun na nagpapadala sila ng mga delinkwente nila na hindi nila kayang disiplinahin sa ibang bansa, pinapalabas na lang nila, gano'n? Hindi ako naniniwala doon. Pinapapatay nga nila yung mga loko-loko doon. Disiplinado sila doon. Piling ko lang kuya Yung mga nagluloko dito, gumagawa ng mga krimen, sarili nila yun na gusto gumawa ng karukuhan dito. Pero piling ko kuya na yung sinasabi mong lumalabas yung mga makukulit sa kanila. Piling ko nauulan na eh. Lumalakas na sila. Kaya sila lang naging
sa iba-ibang bansa. Kagaya sa atin, sa Pilipinas. Ayaw lang bumalik doon, yung mga kriminal doon, ayaw bumalik sa China. Ayaw na nila. Papatayin sila. Papatayin niya eh. Nauunahan nila ng takas. Isa pang text message, Coach Oli. Galing sa ating nanonood sa... Si Jessa Lopez. Yes, si Jessa Lopez. Kaibigan mo yan. Ay, kaibigan ko yan. Manong, wala daw mangyayaring pagtalikod sa presidente. Di ba sinabi ni Brownie? Ni? Si Brownie. Browner. Browner. Wala daw tatalikod sa gobyerno. Basta support lang sila sa na ayaw nila ng korap pero support pa rin sila sa presidente. Conflict ba yun? Conflict yun. Statement yun. In public ako, sabihin nila, ayaw nilang graft and corruption. Ayaw nilang mga magnanakaw sa gobyerno. Yun lang. Ba't hindi nila kayang sabihin yun, no, Manong? Yun nga eh. Yun ang hinihingi mo, no? Pero hindi nila Simple magawa. lang. Hindi naman, wala naman violation sa konstitusyon. Simple lang. Sabihin lang nila na ayaw nilang graft and corruption. Public, ha? Oo, kapulit. Ba't kaya ayaw nilang sabihin, no? Bakit? Yun nga, malaking question yan. Balang araw ko question din sila. Nasaan kayo nung kasagsagan ng mga graft and corruption? Bakit yung pinayagan? Yung, ganun. Sisisihin sila ng tao. Bayan. Baka gusto niyo pong gamitin itong pagkakataon na ito na manawagan kay Browner na sabihin niya na ayaw niya sa korap. Personal, hindi statement lang. Yes. At nakikiusap ako, hindi lang kay General Browner, kundi lahat ng mga opisyal natin sa military, police, na sana lumabas sila na sabihin lang na ayaw nilang graft and corruption in public. Kampante ng tao doon pagka sinabi nila yun. Pero kung statement lang, hindi pwede yung statement lang, hindi tunay na nanggaling sa kanila yan. Kailangan nakalike, no? Manong, Live. sabihin nila. Public. Sabihin nila public. Kasi mas may impact yun, eh, no? Oo. Yung may impact na mag sinabi mo, general ka, sasabihin mo, ayaw ko sa korupsyon. Sinabi mo yung public. Yung may impact nun, eh. Diba? Kakabahan si Marcos yun. Parang hindi tama yung statement eh. Ayaw na yung graft and corruption pero susuportan pa rin namin si Bungo. Kaya, parang, Parang mali eh. Conflict, Conflict eh. Pero Nakuhan, meron kayong binubo kasi sabi niyo February mukhang may mangyayari malaki. January 31, meron yata kayong binubuo na parang motorcade ba yan? Or... Meron siya sabing gano'n. Pero ako, ang trabaho ko lang, kinakausap ko lahat na magkaisa. Sa inyong sa inyong paglilibot, sa inyong pagkukumbinse, sa tingin nyo, may mangyayari na? Palagay ko. Pero mas madali sana kung makisama ang military, police. Dahil kailangan natin sila eh. Dahil kung justice system lang, wala mangyayari. So, Manong, tignan lang sila na ayaw nilang graft and corruption in public, okay na yun. Manong, sigurado sa mga manunood natin, marami nang excited sa kung anong mangyayari sa February at aabangan nila yan. Meron na ba tayong venue, meron ng date, o aantayin nila yun sa'yo? Nantay ko lahat, makausap ko lahat, di ko pa nakausap lahat eh. So, nagkikipag-appointment ako sa lahat. Gusto kong manggali sa kanila yung date para sila mag-decide para samahan natin lahat. Kaya lang, yung kanina, pasundot ko lang yung tanong kanina ni Banat Bay. Meron kasing grupo ngayon, although kakaunti lang naman sila, ayaw nila sa korupsyon. Pero yun nga ayaw nila na mahahaluan, di umano, yung kanilang rally ng Marcos resign na sigaw. Oo nga. So, paano, Yun nga masama eh. paano natin aayusin ito at paano tayo Kaya nga magkakaisa? yun ang pakiusap ko, dapat lahat. Dapat lahat ng mga korap kailangan makasuhan. So kung magkakaroon ng rally, isa yan sa sigaw natin. Marcos resign. Hindi, huliin. Hulihin. Pwedeng resign lang. Hindi pwedeng resign. Kailangan papanagutin. Kulong, dapat kulong. Pananagutin. Paano manong kay Ginawa ng tatay niya noon. Hindi na natin, inabol nga pero hindi na suli lahat ang pera eh. Kaya sos, alam nila, ganyan na naman. Itatakbo lang ang pera. Pati gold nga, binenta na eh. Nagulat ba kayo, Manong, na gagawin niya to? Kasi kinampanya niyo yan eh. Nagulat kayo na gagawin niya? Or noong kinakampanya niya siya, kumbinsido ka ba? Oo, kumbinsido ako na matino. Hindi nagsasalita eh. Wala na sa akin eh. Wala kayong nakitang red flag noong nangangampanya kayo nung Wala. mo kayo nakitang red flag Wala. kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Wala. Di ba kayo nagsisi, Manong, na dapat ang sinuportahan niyo na lang yung dati niyong kaibigan na si Manny Pacquiao noong 2022? Malaking pagsisisi ko. Nabudol ako eh. Lahat tayo, Manong. Lahat Manong, tayo nasabi nabudol. nyo, hindi nagsasalita si Presidente dati. Sino nagsasalita?
Si Lisa. Sabi ko na eh. So, ibig sabihin, siya lang yung umano ng mga katanungan nyo. Karamihan ng desisyon, si Lisa Lisa. lang. Siya ang nasusunod. Ito naman mga itong mga lumalabas na meron Cabral Files eh. Lumalabas doon na yung mga membro ng gabinete niya, may meron din mga proyekto. Yun nga eh, may allocable din. Nakalagay doon sa isang dokumento, May ES, may Office SAP. of the President, allocables 8 billion. Si Dameo, saka si Bersamin. ES, at saka Special SAP, Assistant oo. to the President. SAP. SAP. So, maliwanag, meron din sila para tumahimik sila. Pero sabi naman. Pera lahat eh. Oh, hindi naman daw siya yung yung ES daw, Gob, si Enday Sara daw yun eh. Yung ES eh. Hindi. Sabagay, ES lang nandun. Oo. For ES. Office of the President eh. Hindi naman Okay, office. okay. Hindi naman daw naka-specify Office of the President. So, ganun Okay. katanga tingin nila sa mga Pilipino. Gob, no? Oo, pero alam natin lahat yan. Ginagawa na lang tayo parang tanga Pilipino. Hindi naman Hindi ka tanga na-frustrate Pilipino. Ha? Hindi ka na-frustrate na sasakripisyo ka ng sobra-sobra for how many years or at least months already na parang wala, hindi nag-materialize yung mga nais Hindi naman ninyo. ako nawawala ng pag-asa. Yung nga ako, naniniwala ko sa miracle. Naniniwala ko sa Panginoon Diyos, maawa sa atin. Naniniwala ko sa miracle, naniniwala ko sa destiny. Parang naka-destiny siya na lampasan ng tatay niya. Manong, may tanong ako, personal lang. Huwag ka malalatakot para sa sarili mo, sa pamilya mo, baka may mangyaring masama sa inyo. Kasi ginagawa Kaya mo. naniniwala ko sa destiny. Kung destiny akong patayin nila, di okay lang. Di man maano ang destiny. Pero Manong, Kaya naniniwala. they cannot stop me. Lahat ng mga army trolls niya. Mayroong video na I hired thousands of army trolls. Sabi niya eh. Meron video nga nun. Meron. Nung kampanya pa lang yan. Oo. Nagpapasalamat siya eh. Oo. Meron daw, meron. And pera ng gobyerno, naniniwala ka na pera ng gobyerno ang ginagamit nila sa pagbabayad sa mga yan. Yun. Oo. Ano yun? Oo, galing lang sa gobyerno. MOOE. MOOE. Grabe. Ito, basahin mo, Coach Oli, yung sinabi ni Jam Razon. Ako kamag-anak kaya niya yung ano. Oo, Razon yan. Jam Rason, Sir Chavit, if in any case, scenario of the 1986 revolution by the people of the Philippines and the U.S. help to capture President Ferdinand Marcos Sr., if I will do the same thing that President Cory Aquino, this time the U.S. will take over the Philippines, but not a women to run the country, only men like the United States history, that there has no women that had been president in the history. Grabe English, ha? Ang gulo. Medyo nalito rin ako, ha? Parang Ayaw niya kasama. Tagalogin nyo naman na kasi. Huwag naman English pa kayo ng English. Walang yan. Hindi, ang sinasabi siguro dito, Manong, Walang extra no credit. women, no cry. Para po sinasabi niya na sana daw ang papalit ay lalaki. Wag naman daw si BP Sara. Yun ang Yun lang ang opinion niya. opinion niya po. Pero yun. ako naman, wala akong kinikiligan dyan. Wala akong... And hindi mo rin sinasabi na si Inday dapat ang pumalit eh. Mas gusto mo hindi, na... hindi. Yung Supreme Court mag-decide. Dapat karoon ulit ng desisyon, ganun. Supreme Court na mag-decide. And business group, religious organization, military, sila mag-decide kung anong... Manong, nung panahon ba ni Erap, may mga makakaliwa din bang nagkokontrol sa administrasyon niya noon, kagaya ngayon? Wala naman. Wala. Noon, panahon ni Arap, wala. Ngayon, halos parang nakikita natin, malaya yung makakaliwa at kasamahan pa ni Marcos sa gobyerno yung iba. Oo. Yun nga eh. Yun ang malungkot. Ito, basahin mo yung kay Julia Torre, Master Judea. Oh, si Julia Torre. Sabi niya dito, ang hirap tanggalin sa pwesto ng mga ang mapera. Parang kaso pag wala kang pera, ikukulong. Pag may pera, may due process. Bakit ganoon, Manong? Kumbaga, injustice, Manong. Kung pag may pera ka daw, hindi ka makukulong. Hindi ka makakasuhan. Pag walang pera, makukulong ka. Totoo yun. Totoo yun. Kaya ako, Manong, Kaya gusto hindi ko... ako naniwala sa justice system natin eh. Nga eh. Kaya ako, Manong, gusto ko maging mayaman kagaya mo eh. Ano, pag may gusto kong sampalin o ano, kasuhan ako, sampalin ko na. Hindi, mayara ako eh, sampalin ko na ng pera ng mga ano eh, di ba? Parang ganun yung nangyayari ngayon, Manong, di ba? Ganun eh. Pero
walang tatalo dyan dahil pera gobyerno ang ginagamit nila eh. Kaya nga, Manong. Pero si Bongbong kuripot yan. Ano ko yun? Pero malakas magbigay ngayon dahil pera ng gobyerno eh. Totoo ba yun, Manong? Pag Ilocano, kuripot? Hindi naman lahat. Hindi naman Ano lahat. kuripot si Manong eh. Hindi naman. Bibigyan Mamimigay yung mamaya si Manong. Ano ka ba? Bibigyan na tayo ng ginto ni Manong. Kung kamunahan. Yung ginto niya doon sa Baluarte, nakakulong eh. Manong ha. Oo yun, no? Hindi, papatunayan ni Manong Chavit yan. Papatunayan. Lahat ng Ilocano, kurikot. Ako nga ni Manong. Pero Yung si lang siya. Marcos na kurikot na si Momo Nakuha na rin niyan. Manong ha. Makakala. Eh, si Boss D, Ilocano din yan eh. Si Boss Bay, Ilocano din. Ilocano rin no. Ito, mga galante yan. Galante ng mga Ba't matabalag pa yung kamay mo dito? Pero totoo yan, ha? Hindi ako naniniwalang kuripot ang mga Ilocano. Kasi yung mga kilala kong Ilocano, kabaligtaran. Totoo yan. Magastos. Lahat ng sa mga Ilocano, pag nagpipiesta, nagpapakain ng tao, lahat ng bahay. Manong. Pag Ilocano, kumakain ng aso no. Nakakain ako ng aso. Yung ilan Naisip mo ba yun? Bawal yun. Totoo yan, totoo yan. Dapat kumakain ng aso. Uy, Bicolano kumakain din eh. Hindi, Ilocano ka. Ilocano Eh, ako. pero in fairness sa pag nagpiesta sa Ilocos Sur, ay grabe. Ay, grabe yun. Nakaatin na po ako dyan at mga tao dyan talagang, kakain ka lang doon sa maraming, yayayain ka, kumain. Ganun po ang Kakain lahat. atmosphere po sa inyo pagka Happy sila nagpipiesta. kung may bisita sila. Ganun. Sana sa susunod na piyesta, nakuha nyo naman ng Miss Universe, eh, no? Parang pag nang-ibita kayo, may Miss Universe ng mga nag-ano dun, eh, no? Manong Miss kailan, Universe. manong kailan pala yung mesa nyo? Kailan? Ano ka mo mismo? Katatapos lang. Hindi, ngayon. January 25. Kung alam mo na. Ano na kayo ha? Bitado ba tayo? Sandali, di pa nga tayo naimbitahan, pupunta ka na. Ako wala ako Bakit na. ka muna mag-imbita? Manong, imbitahan mo naman kami. Everybody. Simple rule of life, don't go uninvited. Pwede Oo, mo imbitahan Manong, tayo. baka meron mo kami imbitahan. Everybody is invited. Ayun, everybody's invited. Yan. Tayo dun. Oo. Pati si Bongbong. Pero yun. Ayaw kayo, baka maubos. Ay, sa bagay, hindi kakain yun. Oo. Bibitayin yun. Oo. Sabi ni ni Dragon, basahin mo, Sir Jack. Manong Chapi, tama po ba? Basta hindi ma-mention ang pamilya Marcos at ng Manuklo. Hindi kakasuhan. Napaka-unfair naman, Manong, no? Napaka-unfair na, Manong. Ang sabi, Basta hindi ma-mention ang pamilya Marcos at Romualdez, Oo. hindi kakasuhan. Oo. Totoo yun. So kung ibang pangalan ang Sila ituturo, problema eh. kung ibang pangalan ang ituturo, Yan. kasikasuhin. Kasuhan. Kaasikasuhin yung kaso, Oo. kakasuhan. Pero kapag papunta sa kanila, wala yan. Wala. Totoo yun. Manong, may tanong lang ako, no? Kasi kanina nabanggit nyo, linawin natin kasi baka mali ako ng pagkakaunawa. Itong darating na February at may mga rally, sabi nyo may mga lalabas pang videos patungkol doon sa kanyang pagdodroga. Meron yata. Pero Ito hindi po ko yung nga sasabihin dito dahil Secret mo na. Sa inyo manggagaling o sa iba? sa iba. Sa iba. Pwede kami makahingi ng kopya. Wala nga sa kanya. Wala sa kanya. Kayo ba? Lumalabas sa social media yung mga iba eh. Okay. May idea na. Doon na eh. So ibig sabihin, Manong, para sa inyo, totoo yung lumabas na video ni Marcos ngayon sa social media. Yung ngayong na lumalabas, nagpupulburon siya. Oo. Yun ang lumalabas na ngayon eh. Pero Manong, meron akong sasabihin sa inyo. Mahalaga ka, Manong. Lagi ka mag-iingat. At sana humapapabuhay mo ng mga 200 years. 200 years na buhay mo. pero yun ang masaklap eh. Bakit? Kasi bakit tayo nag-iingat? Hindi Kaya ba tayo eh. magnanakaw eh, di ba? Manong Kaya David? Manong eh. Di ba dapat ang nag-iingat sa Pilipinas yung mga magnanakaw? Oo. Baliktad eh. Baliktad. Dati ang takot, yung mga Magnanakaw, adik. oo. Adik ang takot dati. Ngayon tayo takot sa adik eh. Baligtad talaga. Only in the Philippines. Yes, Manong. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, Manong Chavit, walang ganito. Wala. Saka takot yung mga nawala ang talagang mga droga. Ngayon, nagbalikan na naman. Ang dami na naman. Ang dami namin nahuhuli. Pinatututukan ko nga sa Provincial Commander. I-check nyo lahat ng mga bodega, lahat. Marami nahuhuli. Naglabasan na naman ng mga droga. Pero Manong, nahuhuli naman yung droga. Ang dami nahuli, tonelada nahuli. Wala nga lang drug lord na nakukuha. Yun nga. At sabi nila, peaceful daw ang Pilipinas ngayon. Sabi din ng DILG. Sabi din ng best friend mo, si Girl. Oo, sabi ni Girl. Ano daw, yung... Daw nagsasaksakan. Naniniwala ko sa kanya si Auntie Claire dahil walang alam daw si Bongbong, sabi niya eh. Siya nagsabi. Walang alam. Walang alam. Oo, tama. Narinig ko. Tama siya. Doon lang siya tumama. Mantakin mo walang alam, tapos may tama. Matindi. Magulo ha? Ito, basahin mo pa to. From Lisa Gomez. Ako na kaya, may S eh. Yes, ako na lang. From Lisa Gomez.
sundin ang batas. Dapat, Sir Chavit, kapag mag-resign ang presidente, ang VP talaga ang dapat maupo. Chismis po na si Ramon ang gusto nilang mag-take over, hindi si Sara Duterte. Pwede ba yun? Wala akong kinikilingan. Basta mawala Basta, yung salot. Ganun. Mawala lang si Marcos, okay na. Parang ano yan eh, mga partner yung pigsa. That will come later. Una-una, tanggalin muna si Marcos. Parang ano pigsa, no? Manong Chavit, hanggat nandoon yung mata, hindi gagaling eh. Tanggalin mo na yung nana. Pag natanggal yung mata, ayun na yun. Kailangan tanggalin yung ulo. Yan. Yung ulo, o sa Lalaglagan bagay, yan nga na yung ano eh, yung sinasabing yung kasabihan ng mga ahas. O kung puro katawan ng tinitira mo, yung ulo nandun pa rin, wala, hindi agad mamamatay yun. Kailangan tagpasin mo yung ulo, no? So hindi talaga option. Para sa iyo although constitutionally ang successor vice president sa tingin mo hindi rin makakayanan ni VP Sara na ayusin pa ito dahil sa sobrang lalim ng corruption, exploited Unang-una, talaga. tanggalin yung ulo. Yun And lang then the ako. rest will follow. The rest will follow. Ano sabi Kasi ni nalilihis tayo eh. Gusto nila yan, nalilihis tayo eh. Alam mo, Manong, Concentrate natin sa ulo muna. ulo? alam mo, Manong, ito lang yan eh. Kaya hirap na hirap tayo matamkan ng kumang na to. Ang sa pera eh. Di ba? Kasi pinapakain na lahat ng pera. Kaya nahihirapan tayo mawala ng kumang na to. Ano nakikita ko sa akin. Di ba, Manong? Yung mga nilalakaw nila, binabaya ko nila sa mga para protektahan sila. Pero barya na lang yung binibigay. Kaya lang, Manong, Barya lang. Bilyon ang Manong, kinikita nila. naman yung alam. Ano yung barya sa'yo? Magkano yung barya sa'yo? Yung mga ginagastos nila sa mga Milyon, sa milyon, gano'n. May Oo. mali, Manong, may mali. Barya na lang yun. Mali, Manong, ha? Daan bilyon ang kinita nila eh. Manong, may ako barya, ha? Ano yan? Sabi ni Friends Tino, Master Judea. O sige, basahin natin. Sabi niya, paano po kaya kaming mga magsasaka ng palay, Governor? May pag-asa pa po kayang maimbestigahan mga sindikato sa DA at Customs? Kasi ito, flood control pa lang itong pinag-uusapan natin, Manong Chavit, no? Yun nga, Matindi rin dito sa Blood DA. control lang bugbog na tayo eh. Pinapatulan nga lahat, pati sibuyas eh. Sibuyas, ano? Kaya yung hindi tama yung ginagawa niyang 20 pesos lang ang ano. Dapat i-balance. Kung ipilit niya na 20 pesos per kilo, balang araw, wala na magtatanim ng palay. Wala. Lalo tayo gugutumin. Mamamatay naman ang farmers. Bawang. Binabanatan din nila yung bawang. Lahat. Lahat. Kaya pala dumami yung aswang sa amin. Hindi lang. Oo, naubos. Dahil daming bawang. Yung bawang, nauubos na rin. Sino kaya naka-invento ng corruption na to eh, no? Manong, ito, curious lang na tanong. Dito ba sa politika sa Pilipinas, kailan po nagsimula yung korupsyon? Yung talagang malalang korupsyon na nagbibigayan ng pera sa gobyerno and all that? Lahat ng administrasyon nagkaroon ng graft and corruption. Pero ito pinakamalala. Naharap-harapan. Kapakapalan ng mukha ito. Pambira ito. Ito, basahin mo sabi ni Zian Flores. Ito si Zian Flores, suki ka. Coach Oli, ano sabi niya? Manong Chavit, totoo bang lahing magnanakaw talaga ang Marcos family? Mula lolo ni Senyor hanggang apo, magnanakaw po, Manong. Hindi. Ang lumalabas ngayon, yung ama, Bongbong Marcos, saka yung anak si Sandro. Yun ang nakikita ko ngayon. Pero yung tatay, yung lolo pala. Si Senyor. Hindi ko kilala, hindi ko inabot eh. Si Coach Oli, inabot niya yan. 41 ba si Manong eh? Kontiwan pala si Manong. 40 tayo, 40 si Manong. Tama, 40 years, no? Parang ano yung baraha yun, 41. Pero Manong Chavit, may sinasabi pala sila, ha? Hindi naman daw ninakaw, tinago lang yung pera. Kumbaga, sinip lang. Hindi naman daw ninakaw. Yun ang sinasabi ng mga... Yun, palagi ko yun ang feeling nila. Kaya hindi sila tuloy-tuloy lang pag nangako, hindi sila pinapansin. Wala ko, no? Ito, tinatanong na din nila, Manong Chavit, yung Maharlika funds. Meron ka din bang alam dyan? May gusto ka bang ilabas tungkol dyan? Parang walang nangyayari dyan. Parang labahan lang ng pera yan eh. Dahil nagtatanggap ng investment, pero walang nangyayari. Pero anong yung paglalaban ng pera, speaking of paglalaban ng pera, yung ginagawa ng mga DPWH, USEC, mga district engineer, na nagdadala ng pera sa casino. Totoo talaga yan? Or yung mga casino natin, kailangan ba i-regulate din yan or tingnan yung mga transaction dyan? Kailangan din natin mabanggitin yan dahil sa future, baka mapaghandaan tayo eh. Kaya lahat pinag-uusapan natin dito, di dapat. Kaya sinabi ko nga kanina, kung poker ito, huwag mo ipakita bara mo. Eh di, mapaghandaan nila lahat. Yung panukala na yung 1,000
i-devalue yung 1,000 pesos para daw yung mga nakapagsubi na ng pera, suportado mo ba yan? Paano? Halimbawa, yung mga magnanakaw, di ba, puro cash yan, Manong Chavit, yung 1,000 pesos. May panukala si Senator Robin na lahat ng 1,000, tanggalan ng value, 500 lang pera natin, pababa. Para hindi magamit. Depende yun. Lalo tayo maghirap niyan. Tanggalan mo ang value. Lalo tayo maghihirap. Parang mahuli daw kung sino yung mga tinatagong truck, tsaka bahay-bahay na tagi 1,000. Hindi yun ang solusyon. Isa lang. Isa lang. Marcos lang. Isa lang. Alam ko mainit na yung puso mo, nag-aalab sa galit ng puso mo, no? Ay Marcos, no? Hindi, yun na talaga solusyon eh. Oo nga, kahit ako, ganun alam eh. Siya ang ulo eh. Command responsibility. Ayaw pa aminin, no? Hindi aminin yan dahil nga nagkukukin. Manong, kung matatanggalin si Presidente at ipapalit si Lisa, ayos lang. Si Lisa, First Lady. Lisa, Oo. patay tayo. Manong, kung si Tito Soto. Kasi, di ba, Senate President siya. Haka-haka lahat yan eh. Pero ayaw kong Isang option yun actually kapag bumaba yung dalawa or na-impeach yung dalawa, yung Senate President hanggat hindi nagkakaroon ng snap election. Yun yung ayon sa... Pero sabi ni Don Roman ng Agusan del Sur, Master Judea. English. Sir, we're watching right now here in Agusan del Sur. Tanong ko lang po, how true na tinanggalan ang budget ng infra sa Mindanao knowing na malaki ang contribution sa GDP ng bansa? Gagalit mga taga Mindanao. Parang tinanggalan daw ng pondo yung Mindanao pagdating sa when it comes to infra. Totoo po ba yun? Hindi ko alam. Pero masama yan kung tinanggalan. Pero parang Hindi maganda. balita, ganun Yung nga allocables, ang lilit na probinsya, 9 billion binibigay. Dagdag yun sa pork barrel nila. Ayun. Hindi na tama yun. Yun lang mali na eh. Yung sinabi ko, top 14, dalawa doon maliliit ang probinsya. 9 billion ang kanila. Dagdag lang sa mga project nila yon. Yun ang nakakalam yung mga nakawan yan. Yung sobra. Pagka alam mo yung nakawan, binibigyan ka ng allocable. Kaya number 1 dyan si Sandro. Almost 16 billion ang allocable niya. Sumunod si Martin Romualdez. 15 billion, almost 15 billion. Almost 50. So, extra lang yun. Kumbaga, pang lang yun. Parang pamalengke lang nila. Ang lupit na pamalengke. Dahil sobra-sobra kaya nga, nabalitaan ko, nag-alit si Sandro dahil yung 50 billion na hinihingi niya kay Saldico, hindi na-deliver lahat eh. Kaya galit siya kay Saldico. Yun ang nabalitaan ko. Manong, may tanong ako. Pabor ka ba na mahiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi naman. Secession. Hindi naman. Pero yung mga Mindanao, kundi sabi nga sa akin, kundi yung masolve yan sa Luzon yung problema kay Marcos, mas gusto namin hiwalay na lang, sabi nila. At balita ko nga, masama ang gagawin kung tuloy-tuloy ang pagnanakaw ng ating bansa. Napakadelikado ng sitwasyon natin. Meron ba kayong mensahe kay Governor Luis Chavit Singson ng Ilocos Sur bago natin hingan si Gov ng kanyang final message sa mga Pilipino, sa mga taga-gobyerno, lalo-lalo na sa military at kay Bongbong. Master Judea mo. Sa akin, salamat lang, Manong. At pinagbigyan po ang aming paanyaya sa inyo dito at marami tayong natutunan ngayon. At sana maulit pa po. Maraming salamat. Salamat din. Manong, siyempre, masaya ako kasi maliit pa lang ako. Matanda ka na eh. Talk lang, Manong, Hindi, maliit pa lang ako, Manong. Lalo sa pakipayaw ko na kayo. Sana, Manong, yung pinaglalaban mo maging worth it. Sana, matapos na talaga lahat. Kasi, tama yung sinabi mo paulit-ulit mo sinasabi kanina na kawawa ang mga bata. So, sana, matapos na talaga naman. Huwag ka magalala, Manong. Sasama ka namin sa lahat. Ingat ka, mapalakas ka, Manong. Okay, maraming salamat, Manong. Sana maulit pa to. Salamat din. Yun, gusto ko lang magpasalamat kay Manong Chavit kasi meron tayong isang Manong Chavit na handang, alam mo yun, handang sumuporta at tumulong para sa mga Pilipino. Hindi iniisip kung anong mangyari sa kanya. Basta, ang gusto niya para sa bayan. At batiin ko lang yung kumpare ko, si Michael ng mid-class. Happy viewing. Birthday ba yung birthday? Day. Yun, abangan namin yun, Manong Chavit, yung one time, big time mo na yan. Yung mangyayari sa February. At suportado namin yan. Salamat. Coach Oli.
Ay, ito, liwanagin lang natin na ang Banateros po ay hindi sumusuporta sa kahit na anong rebellion. Baka mamaya, idemanda tayo, sedition, o inciting to sedition, maging seditious tayo. Hindi po. Kami po ay naniniwala na susuporta ng todo doon sa lalaban sa legal na paraan na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon, at karapatan po natin ilabas yung ating sama ng loob sa mga nangyayari dito sa gobyerno. So, kami po ay susuporta, Manong Chavit, dito sa inaantay. Actually, alam ko marami na excited dito sa February. Salamat, maraming salamat, Manong Chavit. Salamat din. Banat Bay. Yan. Mabuhay ang Pilipinas at sana tuloy-tuloy nating asahan ng mga mangyayari pa sa susunod na buwan. Sabi nga ng ating idol na si Manong Chavit. Manong Chavit, tuloy lang. Kami po ay patuloy na sumusuporta sa inyong panawagan na labanan ng korupsyon. Salamat din. Sige po, Manong Chavit, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, sa mga military uniformed personnel, and of course, sa gobyerno kay Bongbong Marcos. Pati na rin kay Ping Lacson para maimbita ba? Unang-una, papasalamat ako sa inyo lahat dahil sa pagkakataon na kapanayan po ang ating kababayan. At I'd like to take this opportunity na mag-apela sa ating kababayan na magising po tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil kinabukasan ng mga kabataan itong pinaglalaban natin. At dapat suportahan natin na mawala itong mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. And nawawala na yung future ng mga wala nang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. At maski na kung hindi tayo kikilos lahat, sobra na po ang utang ng ating bansa. 17 trillion plus 2 trillion taon-taon. Palubog na tayo ng palubog. Kawawa dito yung mga kinabukasan ng mga kabataan. Kaya nakikiusap po rin ako sa mga military, mga pulis. Kung may awa kayo sa taong bayan, suportahan nyo lang na ayaw yung grappling corruption. Wala naman kayong mabiolate ng konstitusyon. Huwag kayong mag-withdraw ng support. Sabihin nyo lang na ayaw yung grappling corruption in public. Kayo mismo magsabi. Yun lang hiningi namin para malaman ng taong bayan na ayaw yung grappling corruption. Kasi kung salensyo kayo, maraming ibig sabihin salensyo. Ibig sabihin, kung hindi kayo magsalita, totoo yung sinasabi nila. So, kailangan magsalita ko kayo maski paano para maniwala ang taong bayan. Kung hindi, parang suportado nyo ang grappling corruption pag hindi kayo magsalita. So, nakikiusap po ako, hindi namin po kayo kalaban. Nakikiusap lang kami na sumuporta kayo sa natanggalin itong mga grappling corruption. Ayaw yung grappling corruption. Yun lang, simple lang. Malaking bagay na sa ating bansa, mga kabataan, kung magsalita kayo. Kaysa mananahimik kayo, may ibig sabihin kasi katahimikan eh. Ibig sabihin gusto nyo yung grappling corruption. So para mawala yung haka-hakang yan, magsalita po kayo. Yun lang hiningi ko sa inyo na ayaw nyo yung grappling corruption sa ating bansa. In public, hindi yung press release. Kalukuhan yung press release. In public. Kaya ngayon, public, sabi ko na masama na nangyayari sa ating bansa. Wala mangyayari kung di tayo sama-sama lahat. At importante, ang mga naka-uniforme, mas madali. Wag na natin tayo na may binagro pa. Kung gusto nyong wag na maghirap ang taong bayan, support lang sa ayaw yung grappling corruption. Masaya na po kami sa lahat pag sinabi yung ayaw yung grappling corruption in public. Hindi po press release. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat. Apo, Governor Luis Chavit Singson. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, ang alas 6 ng gabi hanggang alas 8, dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan. Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan.
Vox Populi, ang boses ng bayan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang